Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1648-55. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Dalhin mo ako para makita si Nymphe. Nang marinig ang mga salita ng gobernador ng Greenwave City, natigilan si Alvin, ngunit sa sandaling maalala niya ang sitwasyon na kinaroroonan ngayon ni Nymphe, muli siyang kumalma. Mukhang ang mga bagay ay maaaring tulad ng hinala niya. Malamang na grounded si Nymphe. Salamat, City Governor. Tumango si Alvin at nagpahayag ng pasasalamat sa gobernador ng lungsod ng Greenwave. Kung kaibigan ka talaga ng eldest miss, guest ka rin ng Greenwave Mansion namin. Siyempre, hindi kita pakikitunguhan ng masama, paniniguro ng Greenwave City Governor. Ang kahulugan ng kanyang mga salita ay maliwanag din. Ang lahat ng ito ay dahil iginagalang niya si Nymphe. Kung si Alvin ay hindi kaibigan ni Nymphe, hindi niya ito ipagdadamot. Sa katunayan, ito ay lubos na nauunawaan. Bilang gobernador ng lungsod ng Greenwave, ang taong namamahala sa submansion ng Greenwave Mansion sa Greenwave City, siya ay isang elder na mayroon ding mataas na posisyon sa Greenwave Mansion. Sa Greenwave Mansion bilang kanyang backbone, kasama ang katotohanan na ang kanyang sariling lakas ay napakalakas, natural para sa kanya na maging mapagmataas at tretuhin ang sinuman ayon sa gusto niya. Ang dahilan kung bakit magalang ang pakikitungo niya kay Alvin ay dahil sa paggalang na mayroon siya sa kanyang sariling panganay na binibini, si Nymphe. Kung mapapatunayan niya na walang ganoong kaibigan si Nymphe, hindi na siya magiging ganito kagalang. Hindi lang iyon, kundi paparusahan din niya si Alvin. Halos mahulaan ni Alvin kung ano ang iniisip ng gobernador ng lungsod ng Greenwave, ngunit hindi siya nag-aalala. Ito ay dahil kilala niya talaga ang eldest miss ng Greenwave Mansion. Siya ay si Nymphe, ang parehong Nymphe na palaging sumusunod sa kanya at palaging tatawagan siyang kapatid na Alvin noong nakaraan. Gobernador ng lungsod, maaari mo bang hilingin sa iyong lalaki na tulungan akong magpasa ng mensahe kay Nymphe? Kahit na sigurado si Alvin na agad siyang maiisip ni Nymphe sa sandaling marinig niya ang pangalang Alvin, nagpasya pa rin siyang gumawa ng ganap na paghahanda kung sakali. Oo naman. Tumango ang Greenwave City Governor. Para sa kanya, ito ay isang maliit na bagay lamang. Pakiusap sa iyong lalaki na sabihin kay Nymphe na narito si kapatid na Alvin, sabi ni Alvin. Kapatid na Alvin. Nang marinig ang kanyang mga salita, pinaikit ng Greenwave City Governor ang kanyang mga mata. Ang ganitong uri ng address ay nabigla sa kanya. Pagkatapos ng lahat, maliban kung sila ay malapit na magkamag-anak, ito ay karaniwang imposible para sa kanya na tugunan siya ng ganito. Gayunpaman, ayon sa binatilyong ito na tinawag na Alvin, ang panganay na banibin ng kanilang Greenwave Mansion ay talagang tinawag siyang kapatid na Alvin. Sa sandaling ito, ang kanyang saloobin ay sumailalim din sa isang nakakasira ng mundong pagbabago. Kuya Alvin, ipapapahinga muna kita. Sa pagkakataong ito, mas mainit ang tono na ginamit ng gobernador ng lungsod ng Greenwave nang makausap niyang muli si Alvin, na para bang ang lalaking ito na nakatayo sa harapan niya ay hindi isang taong ngayon lang niya nakilala, kundi isang matandang kaibigan na matagal na niyang kilala sa loob ng maraming taon. Ang pagbabago sa saloobin ng Greenwave City Governor ay nasa inaasahan ni Alvin, kaya hindi na siya nagulat. Pagkalabas ng pangunahing palasyo, nagkusa ang Greenwave City Governor na ipakilala ang kanyang sarili. Ako si Randy Han, ang External Affairs Elder ng Greenwave Mansion. Kadalasan, ako ang may pananagutan sa lahat ng mga gawain sa Greenwave City. Kung hindi ka tatutol, Brother Alvin, maaari mo akong tawaging kuya dahil ang Greenwave City Governor ay parang masyadong formal. Kung ito ay isang ordinaryong martial cultivator na hindi pa nakakagawa ng tagumpay sa Saint Stage, imposible para kay Randy na tawagin siyang kapatid, kahit na ang kanyang likas na talento ay napakataas, mas mataas kaysa kay Alvin sa katunayan. Ang dahilan kung bakit ibinaba ni Randy ang kanyang sarili at tinawag si Alvin na kapatid ay kadalasan ay dahil sa eldest miss ng kanilang Greenwave Mansion, si Nymphe. Sa Greenwave Mansion, kahit na siya ay isang elder na may mataas na posisyon, malayo pa rin siya sa pagiging maihahambing kay Nymphe. Higit sa lahat, ito ay dahil iginagalang niya ng husto ang Mansion Master ng Greenwave Mansion, ang ama ni Nymphe.
Noong bata pa siya, nailigtas na ng Mansion Master ang kanyang buhay noon. Kung hindi, matagal na siyang patay ngayon. Dahil dito, iginalang din niya si Nympha, ang mahalagang anak ng Mansion Master. Kuya Randy. Si Alvin ang uri ng tao na magiging magalang kung ang kabilang partido ay magalang din sa kanya. Bukod doon, hanggang ngayon, ang impresyon na ibinigay sa kanya ni Randy ay medyo kaaya-aya din. Nang marinig si Alvin na nagsasalita sa kanya, napangiti si Randy. Sa totoo lang, pagkatapos sabihin ni Alvin ang mensahe na gusto niyang ipasa kay Nympha, halos 100% na si Randy na si Alvin ay kaibigan ni Nympha. Kung hindi siya maglalakas loob na pumunta sa Greenwave City Gobernador upang maging walang ingat maliban kung siya ay naghahanap lamang ng kanyang sariling kamatayan. Gayunpaman, ang binata na ito na nakasuot ng lila na may malamig at mapagmalasakit na mukha ay hindi mukhang isang taong naghahanap ng sarili niyang kamatayan anuman ang mangyari. Higit sa lahat, ang kanilang Greenwave Hanmanseon's eldest miss ay tila medyo malapit din ang relasyon sa taong ito, kaya ang kanyang ugali ay sumailalim din sa isang makabagbag damdaming pagbabago. Kuya Randy, kahit nakara-rating ko lang sa Greenwave City, narinig ko na rin ang tungkol sa balita kung paano gustong pakasalan ng Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion na iyon si Nympha. Ang bagay na ito. Tumingin si Alvin kay Randy, ngunit bago niya matapos ang kanyang pangungusap, napansin niyang naging seryoso na ang ekspresyon ni Randy. Ang Young Mansion Master na iyon mula sa Rising Sky Mansion ay ganap na isang pulaka na nagnanasa sa laman ng isang sisni. Siya ay isang mabait, walang kwenta, mayaman na playboy at hindi siya karapat-dapat sa panganay na binibini, sabi ni Randy sa malalim na boses. Ito ay maliwanag na siya ay labis na hindi nasisiyahan sa kasal na ito. Ang kanyang buhay ay iniligtas ng Greenwave Hanmansion Master at syempre, siya ay tatabi sa tabi ni Nympha pagdating sa bagay na ito. Gayunpaman, narinig ko na ang Rising Sky Mansion ay isang 4th rated na puwersa at natatakot ako na mahirap para sa Greenwave Hanmansion na tanggihan ang bagay na ito. Tama ba? Tanong ni Alvin. Mahirap talagang tanggihan. Tumango si Randy. Matapos huminga ng malalim, nagpatuloy siyang muli, sa ngayon, ang ating Greenwave Hanmansion ay nahati na sa dalawang malaking panig dahil sa bagay na ito. Ang isang panig ay pinamumunuan ng Lord Mansion Master at ayaw pumayag sa kasal na ito habang ang isa naman ay pinamumunuan ng Supreme Elder. Gusto nilang pumayag ang eldest miss sa kasal na ito upang maiwasang masaktan ang Rising Sky Mansion. Aling panig ang may pinakamahusay na pakikibaka ngayon? Nakakunot ang noo ni Alvin habang nagtatanong. Ang panig ng Supreme Elder. Bumalatay ang galit sa mga mata ni Randy habang sinabi niya sa malalim na boses, sa totoo lang, hindi ko talaga napansin kung gaano kaduwag ang ating Greenwave Hanmansion, ngunit sa harap ng Rising Sky Mansion, lahat ay naging duwag, natakot sa takot na baka patayin sila ng mga tao mula sa Rising Sky Mansion. Hindi man lang sila nahihiya na gumamit ng sariling kaligayahan kapalit ng isang maliit na babae. Nang marinig ang mga salita ni Randy, naramdaman din ni Alvin na hindi maganda ang sitwasyon. Kuya Randy, maaari mo bang sabihin sa akin ang sitwasyon tungkol sa Greenwave Hanmansion? Tanong ni Alvin. Brother Alvin, hindi naman sa hindi ako naniniwala sa iyo, ngunit dahil ito ang mga sekreto ng ating Greenwave Hanmansion, hindi ako comfortable para sa akin na magkwento ng marami sa iyo bago pa makumpirma ng eldest miss ang iyong pagkakakilanlan, paumanhin ni Randy kay Alvin. Paano ito? Pagkatapos makumpirma ng panganay na banibin ang iyong pagkakakilanlan, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng pasikot-sikot tungkol sa sitwasyon ng ating Greenwave Hanmansion. Okay lang ba? Hindi mo kailangang makonsensya. Ito ay makatwiran at naiintindihan ko. Naiintindihan ni Alvin ang mga alalahanin ni Randy kaya hindi na siya nagtanong. Sa ilalim ng kaayusan ni Randy, nanatili si Alvin sa Greenwave City Governor's Estate. Inayos ni Randy ang isang malawak na tirahan para sa kanya at mayroon pang malawak na field sa tirahan na magagamit niya sa pagsasanay ng kanyang martial arts. Maliban doon, may iilan ding mga bakanteng kwarto. Ang silid ay walang bahid na malinis at ito ay maliwanag na ito ay madalas na nililinis. Pagkatapos magpaalam kay Alvin, si Randy ay nagpatuloy na umalis dahil mayroon pa siyang ibang mga gawain na kailangan niyang hawakan.
Kahit na hindi niya pinagdudahan ang pagkakakilanlan ni Alvin, ipinadala pa rin niya ang kanyang mga tauhan sa Greenwave Mansion's estate upang hanapin ang panganay na binibining nimfa upang kumpirmahin kung sakali. Pagkaalis ni Randy, bumalik si Alvin sa kanyang silid at isinara ang pinto ng silid, pumasok siya sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda upang ipagpatuloy ang kanyang paglilinang. Gaano kahanga-hanga kung makakagawa ako ng isang pambihirang tagumpay sa Saint Stage? Sino ang nakakaalam? Baka makatulong din ako kay Nympha. Sa sandaling naisip niya ang kasalukuyang sitwasyon ni Nympha, medyo bumigat ang kanyang puso. Sa kanyang mga mata, si Nympha ay parang kanyang nakababatang kapatid na babae na kailangan niyang protektahan at bantayan. Wala siyang pinagkaiba sa kanyang biological sister. Ngayong tungkol sa kaligayahan ni Nympha, maging siya ay nag-aalab ngayon sa pagkabalisa. Kahit na ang ama ni Nympha ay ang Greenwave Mansion Master, bilang isang 5th rated na puwersa, syempre, ang Mansion Master ay hindi magkakaroon ng lahat ng sasabihin maliban kung ang ama ni Nympha ay may lakas at magagawang pilitin ang lahat sa Greenwave Mansion sa pamamagitan ng dominasyon. Ngunit, sa ngayon, maliwanag na ang kanyang lakas ay hindi pa umabot sa ganoong antas. Nang maalala ang mga salita na sinabi ni Randy kanina, ang puso ni Alvin ay lalong bumigat na parang isang bato ang idiniin dito. Huminga ng malalim, ginawa ni Alvin ang lahat ng kanyang makakaya upang pakalmayan ang kanyang sarili bago lubusang isawsaw ang kanyang sarili sa kanyang cultivation. Habang naglilinang si Alvin, may lumabas sa Greenwave City Governor's Estate. Pagkatapos umalis sa City Governor's Estate, ang lalaking ito ay umalis sa Greenwave City at tumungo sa Hilaga. Matapos ang isang araw at isang gabi, sa wakas ay nakapasok siya sa isang malalim na bundok na napapaligiran ng mga ulap. Sa likod ng malalim na bundok ay kung saan matatagpuan ang Greenwave Mansion. Siya ay mula sa Greenwave City Governor's Estate at sa parehong oras, siya ay mula rin sa Greenwave Mansion. Sa makatuwid, hindi siya naharang sa kanyang paglalakbay at madaling nakarating sa gitnang distrito ng ari-arian ng Greenwave Mansion. Ako ang Deputy Commander ng Mansion Guards ng Greenwave City Governor's Estate. Nandito ako para hanapin ang eldest miss. Nakatayo sa labas ng residence kung saan nakatira si Nympha, ang Greenwave Mansion's eldest miss, ang kulot na balbas na lalaki na nakasuot ng armor na pagod na sa kanyang mahabang paglalakbay, ang nagsabi sa dalawang kasambahay sa labas ng malaking entrance ng residence. Pumasok ang isa sa mga kasambahay para ibalita ang balitang ito sabay-sabay. Hinihiling kaniyang miss na pumasok. Maya-maya'y lumabas muli ang dalaga at pinapasok ang lalaking kulot na balbas. Ang likod bahay ng mansyon ay may malawak na lawa na may pavilion sa tabi nito. May nakaupo sa tabi ng pavilion. Ito ay isang babae na nagtataglay ng isang magandang hitsura. Tahimik na nakasandal doon, para bang ang kulay ng lahat ng bagay sa paligid niya ay lumabo kung ikukumpara. Gayunpaman, may bakas ng pagkabalisa sa kanyang mga mata habang nakatitig sa lawa sa unahan. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Young miss. Hanggang sa ibuka ng dalaga ang bibig, tuluyang bumalik sa realidad ang babae. Kasabay nito, tiningnan niya ang kulot na balbas na lalaki sa gilid ng kasambahay bago pilit na ngumiti ng nahihirapan habang nagtanong, hinahanap ba ako ni Uncle Randy? Siya ay mula sa Greenwave City Governor's Estate. Ang tanging tao na pamilyar sa kanya sa Greenwave City Governor's Estate ay si Randy, na siya ring gobernador ng lungsod ng Greenwave City. Yes, eldest miss, magalang na sagot ng lalaking may balbas na kulot. 1649. Ang babaeng nakasandal sa gilid ng pagoda ay walang iba kundi si Nympha, ang eldest miss ng Greenwave Mansion. Hindi tulad ng Nympha sa alaala ni Alvin na mukhang walang hanggang 15 o 16 na taong gulang, ang pagiging bata sa kasalukuyang mukha ni Nympha ay halos nawala na. Para siyang lumaki sa isang magdamag na may sapat na gulang at naging isang napakagandang kagandahan. Sa pinakakaunti, sa usaping kagandahan, hindi siya mas mababa kay Kelly, Megan, at Irish. Hinahanap ba ako ni Uncle Randy? Tanong ni Nympha. Hindi nakasagot ng diretso ang kulot na balbas na lalaki sa halip ay sumulyap sa kasambahay sa gilid. Isa rin ang ibig sabihin ng kanyang aksyon na hindi komportable para sa kanya na makipag-usap sa presensya ng dalaga. Siyempre,
Palagi niyang magagamit ang kanyang voice transmission, ngunit may malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanyang posisyon at ng babaeng nasa harapan niya, kaya maliban na lang kung talagang kinakailangan, hindi siya nang ahas na makipag-usap sa kanya gamit ang voice transmission sa ganoong bastos na paraan. Maaari kang umatras ngayon. Sa sandaling ibuka ni Nympha ang kanyang bibig, tumugon ang dalaga at umatras. Hindi nagtagal, tanging si Nympha at ang lalaking kulot na balbas ang naiwan sa likod bahay. Mula sa ugali ng lalaking may balbas na kulot ngayon, masasabi niya na ang mga bagay ay tila hindi napakasimple. Bago pa niya maibuka ang kanyang bibig, pinalo na siya nito at tinanong, importante ba talaga ito? Oo. Tumango ang kulot na balbas. Dahil ito ay mahalaga, hindi mo kailangang magkaroon ng anumang pag-aalinlangan. Direktang sabihin sa akin sa pamamagitan ng voice transmission. Kahit na walang ideya si Nympha kung bakit siya hinahanap ni Uncle Randy, itinuring niya itong mahalaga dahil alam niyang hindi siya hahanapin nito kung walang issue. Muling tumugon ang lalaking may balbas na kulot bago ipinadala ang kanyang voice transmission, Eldest Miss, ang dahilan kung bakit hiniling sa akin ni Lord City Governor na hanapin ka ay para magtanong sa iyo. Tanungin mo ako. Ano yon? Nagtataka na tanong ni Nympha. Gusto ng Panginoong Gobernador ng lungsod na tanungin kita kung may kilala ka bang binata na tinatawag na Alvin, panganay na binibini. Wala pang 40 taong gulang ang binatang iyon, patuloy ng lalaking may balbas na kulot sa voice transmission. Alvin. Bago pa man siya matapos sa kalagitnaan, nagliwanag na ang tingin ni Nympha. Isang pakiramdam ng pananabik ang bumalot sa kanyang napakagandang mukha. Siyempre, ang dalawang salitang, Alvin, ay hindi banyaga sa kanya. Iyon ang pangalan ng kanyang kapatid na Alvin. Nang marinig ang dalawang salitang ito, naisip niya kaagad ang kanyang kapatid na Alvin, si Alvin. Alvin lang ba ang tawag niya? Sinabi ba niya kung ano ang apelyido niya? Tanong ni Nympha. Hindi baling ang kanyang apelyido. Natigilan ang lalaking kulot na balbas. Hindi niya sinabi na Darfield ang apelyido niya. Nang marinig ang kanyang mga salita, sumimangot si Nympha bago ito mabilis na pinawi. Kahit na hindi sabihin ng kabilang partido na ang kanyang apelyido ay Darfield, naramdaman pa rin niya na ito ay ang kanyang kapatid na Alvin. Nasaan siya ngayon? Sa Greenwave City Governor's Estate, sagot ng kulot na balbas na lalaki ng totoo. Sa estate ng gobernador ng lungsod. Nang marinig ito ni Nympha, agad niyang naisip na pumunta sa Greenwave City Governor's Estate upang makipagkita sa binata na tinawag na Alvin upang makita kung siya ba ang kanyang kapatid na Alvin o hindi. Kahit na malakas ang kanyang intuition na siya nga ang kanyang kapatid na Alvin, hindi pa rin 100% sigurado ang kanyang puso. Siyempre, kahit na gusto niyang pumunta sa Greenwave City Governor's Estate, alam niyang hindi niya magagawa. Kahit na mukhang malaya na siya ngayon, maraming powerhouse ng Greenwave Mansion ang nakatago sa paligid ng kanyang mansyon. Ang mga powerhouse na ito ay lahat kay Alejandro, ang panig ng Supreme Elder, ang taong nanindigan na gustong pakasalan niya ang young mansion master ng Rising Sky Mansion. Isa lang ang dahilan para magtago sila, para subaybayan siya at huwag siyang pabayaan. Sa makatuwid, kahit na gusto niyang umalis, haharangen din siya. Ano pa ang sinabi niya? Tumingin si Nympha sa kulot na balbas na lalaki at medyo emosyonal na nagtanong. Sabi ni Lord City Governor may message daw siya na gusto kong ipasa sa iyo, Eldest Miss, dagdag pa ng lalaki. Anong mensahe? Ang paghinga ni Nympha ay nagsimula ng bahagyang bumilis ngayon. Narito si Brother Alvin, sabi niya, ito ang kanyang orihinal na mga salita. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, ang panganay na banibin sa kanyang harapan ay tila may acupuncture point na nakatusok habang siya ay nakaugat sa lupa, hindi gumagalaw kahit 1 pulgada. Natigilan ang ekspresyon ng mukha niya at hindi nagbago ng matagal. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya ang pananabik sa mga mata nito at sa mukha nito. Bago ibuka ni Nympha ang kanyang bibig, naisip na ng lalaki sa kanyang sarili, mukhang kaibigan talaga ng panganay na binibini ang lalaking iyon. That man claimed to be your friend, Eldest Miss, masunurin pa rin niyang dagdag. Kapatid na Alvin.
Nang marinig ang tatlong salitang ito, si Nympha ay 100% sigurado na ang binata na tinatawag na Alvin, na kasalukuyang nasa City Governor's Estate ngayon, ay ang kanyang kapatid na Alvin. Gayunpaman, hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na ang kanyang kapatid na Alvin ay hahanapin siya dito. Sa katunayan, dahil nag-aalala siya na ang kanyang kapatid na Alvin ay mabigat sa nakaraan, hindi niya sinabi sa kanya na siya ang panganay na banibin mula sa Greenwavehan Mansion, at sabihin sa kanya kung anong uri ng puwersa ang Greenwavehan Mansion sa Dow Marshall St. Land. Matapos malaman na siya ay nasa Greenwave City Governor's Estate, gusto ni Nympha na hanapin siya kaagad. Gayunpaman, sa sandaling maalala niya ang sitwasyong kinalalagyan niya ngayon, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Hindi siya makaalis. Gayunpaman, ang katotohanang hindi siya makaalis ay hindi nangangahulugan na hindi makakapunta si Alvin. Mabilis na pumunta si Nympha para hanapin si Numi at hiniling sa kanya na sunduin si Alvin sa Greenwavehan Mansion para muling makasama siya. Sa kasalukuyan, marami siyang gustong sabihin sa kanyang kapatid na Alvin at gusto rin niyang makita ang lalaking hindi niya nakita sa loob ng maraming taon. Narito si Alvin. Matapos malaman na si Alvin ay dumating sa Greenwave City at ngayon ay nasa Greenwave City Governor's Estate, bahagyang nagulat din si Numi. Hindi nagtagal, sinundan niya ang lalaking kulot na balbas pabalik sa Greenwave City Governor's Estate. Siyempre, pagdating niya, pinuntahan niya muna ang Greenwave City Governor. Si Elder Randy. Numi, ikaw na mismo ang bumisita. Mukhang kaibigan talaga ng panganay na binibini ang kapatid kong si Alvin. Nang makita ni Randy si Numi, nakuha na niya ang kanyang sagot bago niya maibuka ang kanyang bibig. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Numi. Kaka-rating lang niya dito 2 days ago, inayos ko na siyang magpahinga. Tara na. Sabay na natin siyang hanapin. Sinenyasan ni Randy si Numi at tinungo ang mansyon kung saan magkasama si Alvin. Nang kakapasok lang nilang dalawa sa mansyon, si Alvin, na nasa ikatlong antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, ay agad na nagmulat ng kanyang mga mata. Siyempre, hindi ito nagkataon, ngunit si Elder Hal ang nag-abiso sa kanya sa napapanahong paraan. Mula nang mabawi ni Elder Hal ang kanyang lakas noong nakaraang pagkakataon, palagi niyang mababantayan ang labas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Karaniwan, kapag si Alvin ay naglilinang, palagi niyang sinusubaybayan ang sitwasyon sa labas. Kung may nangyayari sa labas, ipapaalam niya kaagad kay Alvin. Kaya naman, nang kakapasok lang ni Randy at Numi, agad na nagising si Alvin mula sa kanyang cultivation. Matapos magising mula sa kanyang cultivation base, bumaantong hininga siya, kahit na nahuli ko na ang ilang kalaliman sa stage ng Saint, isang hakbang pa rin ako. Kahit na ito ay isang hakbang lamang, ang puwang na ito ay ang bahagi na naging mga tanikala na pumipigil sa kanya mula sa paggawa ng isang pambihirang tagumpay sa Saint Stage. Sa isang pag-iisip lamang, iniwan niya ang 7 Treasures Exquisite Pagoda, bumalik sa silid. Kumatok. Kumatok. Sa sandaling ito, sunod-sunod na katok ang umalangaw-ngaw. Binuksan ni Alvin ang pinto at sa isang sulyap lang, nakita niya ang dalawang pamilyar na mukha. Mabilis siyang bumalik sa kanyang katinoan. Ang mukha na mukhang pamilyar ay si Numi na nanatili sa tabi ni Nympha sa huling pagkakataon. Siya ang nagdala ng Little Black, Little White, at Little Gold. Matapos umalis at bumalik ang tatlong maliliit na bata, nagpakita rin sila ng nakakagulat na lakas sa harap niya. Sa kabuuan, nakaramdam din siya ng pasasalamat kay Numi. Tutal, tinulungan na niya ang tatlong maliliit na kasamahan noon. Kuya Randy, Senior Numi, bati ni Alvin sa kanilang dalawa at bahagyang napuno ng emosyon. Ang pagkakita kay Numi ay nangangahulugan din na makikita niya si Nympha sa lalong madaling panahon. Noong unang dumating si Alvin sa Greenwavehan Mansion Estate, ito ay isang nakabukas na karanasan sa kanya. So, ito ba ang Greenwavehan Mansion, ang 5th rated for sa Dow Marshall St. Land? Sa pagtingin sa ari-arian na kahawig ng isang maliit na bansa, bahagyang nasilaw si Alvin habang napuno ng pagkalito ang kanyang puso. Ang isang 5th rated na puwersa ay talagang kahanga-hanga. Paano ang tungkol sa isang 4th rated na puwersa? O kahit isang mas malakas na pangatlo, o kahit na pangalawa at unang rate na puwersa?
Siyempre, alam din ni Alvin na ang mga puwersang third-rated at mas mataas ay umiiral lamang sa upper province ng Dao Marshall Saint Land. Sa lower province, ang fourth-rated na puwersa ang pinakamakapangyarihan. Siyempre, ang mga puwersang pang-apat na may marka sa lower province ng Dao Marshall Saint Land ay pinagsama sa iba't ibang grado at ranggo din. Ang pinakamakapangyarihang puwersang pang-apat na may marka ay tinatawag ding quasi-third-rated na puwersa. Sa buong lower province ng Dao Marshall Saint Land, kakaunti ang quasi-third-rated na puwersa. Nang makitang muli ni Alvin si Nympha, hindi niya maiwasang matigilan. Parang nagbago na siya at naging ibang tao. Siyempre, maliban sa nawala na ang pagiging bata niya, nakikilala pa rin ang mukha niya. Sa kanyang mga mata, si Nympha ay tila lumaki sa isang magdamag. Siya ay tulad ng isang usbong ng bulaklak na naghihintay na mamukadkad at sa wakas ay namumulaklak sa isang maganda at nagninangas na rosas. Sa ngayon, hindi na si Nympha ang batang babae noong nakaraan. Siya ay lumaki upang maging isang dakilang kagandahan ngayon. Hindi nakakagulat na ang young mansion master ng Rising Sky Mansion ay mahuhulog kay Nympha, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Noong una niyang nakita si Nympha, natulala siya. Sa sandaling pagtitig niya sa kanya, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Pagkatapos, na para bang nakahanap na siya ng isang lugar ng paglaya, isinubsob niya ang sarili sa mga bisig ni Alvin habang ang mga luha ay umaagos sa kanyang mga pisngi. Ang mga luha ay luha ng hinaing. Sa panahong ito, kahit na siya ay nagdusa ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pasanin sa kanyang puso, hindi niya ito ipinahayag kahit na sa kanyang kasalukuyang pinakamalapit na kaibigan, si Lucy, lalo na sa harap ng lahat. Gayunpaman, bagamat gusto niyang ihayag ito sa harap ng kanyang ama, nilunok pa rin niya ito sa huli dahil alam niyang hindi mas maliit sa kanya ang pressure na dinadala ng kanyang ama. Tumanggi siyang magpakasal, kaya paano rin papayag ang kanyang ama. Gayunpaman, sa sandaling iyon ng pagmasdan niya si Alvin, tila naalis niya ng buo ang lahat ng pagpigil habang inihagis niya ang sarili sa kanyang mga bisig at hinayaang tumulo ang kanyang mga luha. Sa sandaling ito, ang yakap ni Alvin ay tila naging bunganga na maaaring magpapahintulot sa kanya na ilabas ang kanyang hinaing ayon sa gusto niya. Nympha. Nang maramdaman ang hinaing ni Nympha, malamig at makinang na kumikinang ang mga mata ni Alvin. Kasabay nito, inabot din nito ang isang kamay upang bahagyang tapikin ang likod nito habang marahang tinitiyak na, ayos lang, ayos lang. 1650. Mula nang makilala ni Alvin si Nympha, ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong nagpapakita ng ganoong ekspresyon. Sa kanyang mga mata, si Nympha ay palaging isang optimistiko, masayahin, at masiglang babae. Gayunpaman, pakiramdam niya ay hindi siya pamilyar sa kanya sa sandaling ito. Ang lahat ng ito ay nauugnay sa panukala mula sa young mansion master ng Rising Sky Mansion. Rising Sky Mansion. Ang apoy ng galit ay sumibol sa puso ni Alvin nang makita niyang malungkot ang babaeng itinuring niyang biolohikal niyang kapatid. Kung maaari, gusto niyang sirain ang Rising Sky Mansion para bumalik si Nympha sa kung gaano siya ka-carefree. Gayunpaman, alam din niya sa kanyang kasalukuyang lakas, ang anumang powerhouse mula sa Rising Sky Mansion ay madali siyang mapapatay. Paano niya magagawang sirain ang Rising Sky Mansion noon? Bagamat nasa kanyang mga kamay ang Jasper Celestial Sword at Devil Seal Tablet, ang Devil Seal Tablet ay kapaki-pakinabang lamang laban sa Devil Cultivators. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kahit na hawak niya ang Jasper Celestial Sword ng buong lakas, maaari lang niyang patayin ang isang intermediate pristine Saint Stage Marshal o Dao Cultivator ng pinakamaraming. Ang ganoong lakas ay wala sa Greenwave Han Mansion, higit pa sa Rising Sky Mansion na mas malakas pa kaysa sa Greenwave Han Mansion. Nang dumating si Alvin sa Greenwave Han Mansion, gusto lang niyang malaman kung nasa Greenwave Han Mansion ang kanyang kasintahang si Megan. Binalak niyang itanong ito kay Nympha sa sandaling makita niya ito, ngunit hindi niya magawa nang makita niya ang pagkasira ni Nympha at ang kanyang kalungkutan. Ang tanging nagawa niya ay patatagin siya sa mahinang boses. Sa sandaling ito, si Alvin ay wala na sa kanyang mukha. Nang pumasok siya sa mansyon na tinitirhan ni Nympha, na-deactivate niya ang disguising secret tactic at bumalik sa kanyang orihinal na hitsura. Hindi siya nakilala ni Numi nang una niya itong makita.
Gayunpaman, pagkatapos niyang gamitin ang kanyang voice transmission at sabihin sa kanya ang tungkol sa mga pangyayari sa nakaraan, hindi siya nagduda sa kanyang pagkakakilanlan. Nakatayo sa malayo, hindi napigilan ni Numi na mapabuntong hininga nang makita ang eksena sa kanyang harapan. Napanood niya si Nympha na lumaki, at ang kanyang batang miss ay palaging walang pag-aalala hanggang sa dumating ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion at nag-propose sa kanya. Simula noon, nagbago na ang kanyang young miss. Siya ay naging tahimik at halos hindi na nakausap si Numi. Maraming pagkakataon na nabigla siya sa pagnanais na patayin ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Kung siya ay namatay, walang kasal. Gayunpaman, isantibi ang katotohanan na may mas malalakas na powerhouse sa Rising Sky Mansion na magpapahirap sa kanya na kumilos, kahit na magtagumpay siya sa pagpatay sa Young Mansion Master ng Greenwave Han Mansion, magdadala lamang ito ng kapahamakan sa Greenwave Han Mansion. Siya ay mula sa Greenwave Han Mansion kung tutuusin. Ang kanyang mga aksyon ay tiyak na magdadala sa Greenwave Han Mansion. Sa nakapalibot na distrito ng Greenwave Han Mansion, sino ang hindi nakakaalam na siya, si Numi, ay mula sa Greenwave Han Mansion. Sa oras na iyon, kahit na ipahayag niya ang kanyang pag-alis sa Greenwave Han Mansion, ang Rising Sky Mansion ay maglalabas pa rin ng kanilang galit sa Greenwave Han Mansion. Ito ang dahilan kung bakit wala siyang magawa kahit na ang kanyang puso ay nasasaktan para kay Nympha. Bagamat hindi niya matulungan si Nympha na makatakas mula sa masamang pagkakahawak ng Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, maaari pa rin niyang harangan ang Divine Consciousness na nagmumula sa bawat direksyon. Hindi niya alam kung bakit magkaila si Alvin, ngunit alam niyang may dahilan ito para gawin iyon. Dahil dito, pinalawig niya ang sarili niyang Divine Consciousness para harangan ang Divine Consciousness mula sa iba pang powerhouse ng Saint Stage na nakatago sa paligid ng mansyon. Sa paggawa nito, hindi makikita ng mga taong nagtatago sa paligid ang tunay na anyo ni Alvin. Pagkaraan ng mahabang panahon, tuluyang umalis si Nympha sa yakap ni Alvin. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at pilit na pinangiti ang kanyang mukha. Brother Alvin, paano mo ako nahanap dito? Hindi ako sigurado kung nasa Greenwave Han Mansion ka, sinusubukan ko lang ang swerte ko. Ang swerte ko pala talaga, nakangiting sabi ni Alvin. Gayunpaman, may bakas ng pag-aalala na mahirap itago sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Sinulyapan ni Nympha ang paligid ng mansyon bago niya sinenyasan si Alvin na umalis ng courtyard at pumasok sa mansyon. Kuya Alvin, pumasok tayo sa loob at mag-usap. Pagkapasok sa bahay, nilock niya ang pinto sa likod niya habang si Numi ay nanatili sa labas, binabantayan ang pinto na parang Diyos. Pinahintulutan nito sina Nympha at Alvin na magsalita sa isang ligtas na kapaligiran. Huminga ng malalim, tumingin si Alvin kay Nympha at bahagyang sabik na nagtanong, Nympha, pumunta ba ang Sister Megan mo at ang tatlong maliliit na kasama sa Greenwave Han Mansion? Oo. Tumanggaw si Nympha. Nasaan ngayon ang Sister Megan mo? Nasa mansyon mo ba siya? Nagningning ang mga mata ni Alvin habang ang ekspresyon ng pagkaapurahan ay napno sa kanyang mukha na tila gusto niyang magpalago ng isang pares ng mga pakpak upang lumipad patungo kay Megan. Nang marinig ang kanyang mga salita, ngumiti si Nympha ng mapait. Siya noon, ngunit ngayon. Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, pinutol na siya ni Alvin na may nakasimangot na mukha. Ngunit ano ngayon? Brother Alvin, hindi nagtagal pagkatapos manganak si Sister Megan, siya ay dinala ng lalaki ng iyong ama. Nang marating ni Nympha ang bahaging ito ng pangungusap, isang naguguluhan na ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha. Kuya Alvin, sino ba talaga ang iyong ama? Lalaki ng tatay ko. Lumalim ang pagkunot ng noo ni Alvin. Anong nangyayari, Nympha? Pakipaliwanag. Matapos makinig sa paliwanag ni Nympha, nalaman ni Alvin ang tungkol sa nangyari. Sabihin mo kay Young Miss Nympha na kasama ko umuwi ang aking batang ginang at ang kanyang anak. Ito ang mga salitang sinabi ng powerhouse na kinuha si Megan at ang kanyang anak. Tinawag niya si Megan bilang kanyang batang ginang. Pagkatapos, si Alvin ay kailangang maging young master ng powerhouse. Sa sandaling ito, ang kagalakan ni Alvin nang malaman niyang may anak siya ay natabunan ng kalituhan. Ang misteryosong powerhouse ay pumasok sa Greenwave Mansion na parang pumapasok siya sa isang abandonadong lugar.
Madaling maisip kung gaano siya kalakas. Ang gayong kapangyarihan ay talagang tao ng ama. Medyo natarante si Alvin. Pakiramdam niya ay medyo malayo ito. Bagamat alam niyang ang kanyang cheapskate na ama ay nagkaroon din ng fortuitous encounter at nagkaroon ng malakas na cultivation base hanggang sa puntong na itatag niya ang kanyang sarili sa Dow Marshall Saint Land, inisip lang niya na ang kanyang kuripot na ama ay isang ordinaryong Marshall cultivator sa Dow Marshall Saint Land. Hindi niya inaasahan na ang kanyang ama ay magkakaroon ng ganoon kalakas na powerhouse sa ilalim ng kanyang utos. Pare, ilang bagay ba ang tinatago mo sa akin? Napangiti ng mapait si Alvin nang maisip niya ito. Mas naging panatag si Alvin matapos niyang malaman na si Megan at ang kanyang anak ay dinala ng lalaki ng kanyang ama. Tinanong niya si Nympha, Nympha, bukod sa pakikipag-usap sa sister Megan mo, may sinabi pa ba siya? Ang mga mata ni Alvin ay puno ng pag-asa. Ito ay dahil kung nagawa niyang malaman kung sino ang misteryosong powerhouse, maaaring mahanap niya ang kanyang cheapskate na ama at ang kanyang ina. Magiging muli ang kanilang pamilya. Hindi. Si Nympha ay ngumiti ng pilit. Sinabi lang niya na siya ang lalaki ng iyong pamilya at wala nang iba pang ibinunyag. Bahagyang nalungkot si Alvin nang marinig niya ito. Brother Alvin. Tila may naalala si Nympha, ngunit pinigilan niya ang sarili sa pagsasalita. Nympha, may gusto ka pa bang sabihin sa akin? Masasabi ni Alvin na may hindi tama. Kuya Alvin, may isang bagay na hindi ko maitatago sa iyo. Kumuyam ang ngipin ni Nympha at sinabi sa kanya kung paano nagkaroon ng masamang intensyon si Nicholas, ang apo ng Supreme Elder ng Greenwave Han Mansion, kay Megan at kung paano siya pinatay ng misteryosong powerhouse noong kritikal na sandali. Marahil, matagal nang pinuprotektahan ng powerhouse na iyon si Sister Megan sa dilim. Nang si Nicholas ay gagawa ng kanyang hakbang sa kanya, ang powerhouse ay agad na kumilos. Pagkatapos noon, dinala niya si Sister Megan. Ito ang palagay ni Nympha. Nicholas. Sa sandaling ito, makikita ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Alvin. Isang malamig na aura ang lumalabas sa kanyang katawan na nagpaparamdam sa mga tao na para silang nasa isang butas ng pagtunaw. Kahit si Nympha ay halos hindi makatiis sa kanyang aura. Ang kasalukuyang lakas ni Brother Alvin ay mas malakas kaysa sa akin. Bumilis ang tibok ng puso niya nang may bakas ng hindi makapaniwalang mga mata. Siya ay kasalukuyang isang Perfection Saint Rudiment Stage Martial Cultivator, ngunit nakaramdam pa rin siya ng pressure sa aura na lumalabas sa katawan ng kanyang kapatid na si Alvin. Kahit na ang pressure ay hindi maihahambing sa isang powerhouse ng Saint Stage, parang malapit ito dito. Dahil dito, mahina niyang mahihinuha ang cultivation base ni Alvin. Nalalapit na stage ng santo. Kapatid na Alvin, patay na si Nicholas, mahinang sabi ni Nympha, sinusubukang pigilan si Alvin mula sa kanyang pagkatulala. Noon lamang nabawi ni Alvin ang kanyang katinoan. Humugot siya ng malalim na hininga at nagawang pakalmeyan ang lumalalang emosyon. Para sa kanya, si Megan ang kanyang reverse scale. Kung sino man ang nang-ahas na magbuhat ng kanilang mga kamay ay hinahawakan ni Megan ang kanyang reverse scale. Ang bawat dragon ay may reverse scale, hawakan ito, at ang isa ay ganap na mamamatay. Ganun din sa kanya. Nympha, noong ako ay nasa Greenwave City, narinig ko na pinangunahan ng Supreme Elder ng Greenwave Han Mansion ang isang grupo ng mga tao na kasama niya para pumayag na ikasal kayo ng Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Ilang Supreme Elders ang nasa Greenwave Han Mansion ninyo? Tanong ni Alvin habang nakatingin kay Nympha. Isa lang, sagot niya na may mapupungay na tingin sa mga mata, sinala ko na dahil kay Alejandro kaya pumunta ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion sa Greenwave Mansion namin. Alejandro. Natigilan si Alvin, hindi siya agad nakakonekta. Si Alejandro ang nag-iisang Supreme Elder ng Greenwave Han Mansion. Siya rin ang biological grandfather ni Nicholas, sagot ni Nympha. Bakit mo sinasabi? Nang marinig ni Alvin na siya ang lolo ni Nicholas, natural na ayaw niya sa kanya. Na-curious siya kung ano ang sasabihin ni Nympha. Ayon sa kanya, may kinalaman si Alejandro sa Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion na pupunta sa Greenwave Han Mansion.
Ang ating Greenwave Han Mansion ay walang kinalaman sa Rising Sky Mansion bago ito. Ang iyong Mansion Master ay hindi pa bumisita kahit isang beses. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos ng kamatayan ni Nicholas, ang iyong Mansion Master ay biglang dumating dito. Mabuti kung nandito lang siya para bumisita, ngunit hiniling ako ni Alejandro na pumunta dahil gusto niya akong makita. Ang layuning pumatay ay lumabas sa katawan ni Nympha nang maabot niya ang bahaging ito ng kanyang pangungusap. Hindi sumagi sa isip ko na ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion ay naruroon din. Kung iisipin, ito ay isang bitag na partikular na itinakda ni Alejandro para sa akin. 1651. Nang marinig ang mga salita ni Nympha, sumimangot si Alvin. So sinadya niyang maghaiganti. Sinabi niya ito dahil sa pagkakakilanlan ni Alejandro. Bukod sa pagiging Supreme Elder ng Greenwave Han Mansion, si Alejandro ay lolo rin ni Nicholas. Si Nicholas ay pinatay ng isang misteryosong powerhouse na konektado sa kaibigan ni Nympha. Oo. Tumango si Nympha bago siya nagsalita ng may seryosong ekspresyon, noong buhay pa ang kanyang apo na si Nicholas, maayos ang pakikitungo sa akin ni Alejandro. Para akong apo niya. Gayunpaman, simula nang mamatay si Nicholas, nagbago ang kanyang saloobin sa akin. Noong mga oras na iyon, tinanong niya ako kung sino ang nagdala kay Sister Megan, ngunit alam ko na hindi ko alam. Alam ko, hindi ko nasasabihin sa kanya noon pa man, naging malamig na siya sa akin hanggang sa oras na iyon nang tanungin niya ako sa kanyang lugar, at nakilala ko ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Nympha nang maabot niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Hindi ko talaga gets. Halatang naghahanap ng kamatayan si Nicholas. Gaano kalakas ang loob niyang magplano na ipatong ang kanyang mga kamay kay Sister Megan. Karapat-dapat siyang mamatay. Gayunpaman, kumilos si Alejandro na parang inosente si Nicholas. Patuloy niyang hinahanap ang misteryosong powerhouse na nagligtas kay Sister Megan upang maghaiganti. Hanggang ngayon, hindi maibabalot ito ni Nympha. Nympha, napakawalang muwang mo, umiling si Alvin bago niya sinabi, kahit ano pa man, si Nicholas ay ang kanyang biolohikal na apo, isang taong napakahalaga sa kanya. Hindi mahalaga kung ano ang ginawa ni Nicholas, hindi nito binabago ang katotohanan na si Alejandro ang kanyang lolo. Kaya naman kahit anong masamang gawain ang iniisip ni Hanayan. Sabi ng kasabihan, ang pag-una sa katwiran kaysa sa pagkakaugnay ng dugo ay mas madaling sabihin kaysa gawin, sabi ni Alvin. Kahit galit siya sa akin, hindi niya magagawa ito. Paano siya nakakasigurado na papayag akong pakasalan ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion? Paano kung mas gugustuhin kung mamatay kaysa sumuko? Magagalit iyon sa Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion at ng Rising Sky Mansion. Sa oras na iyon, ang Rising Sky Mansion ay hindi papayag na umalis sa Hant Bay ang Greenwave Mansion. Kasing halaga ng apo niya. Nagalit si Nympha. Naiintindihan niya ang damdamin ni Alejandro pagkatapos makinig sa paliwanag ni Alvin. Gayunpaman, sa sandaling naisip niya ang pagbaliwala ni Alejandro sa Greenwave Han Mansion, nagalit siya. Nympha, ang katotohanan na kaya mong mag-isip ng ganito ay nagpapakita na matured ka na, tumango si Alvin bago niya sinabi, natural, naisip niya ang lahat ng ito. Gayunpaman, dahil umunlad na ang mga bagay sa yugtong ito, nangangahulugan ito na ang kahalagahan ni Nicholas ay matagal nang nalampasan ang Greenwave Han Mansion sa kanyang puso. At saka, sigurado ako na alam niyang panalo ka ng Greenwave na handband. Ang pinakamatandang young miss, ang iyong ama ay ang Mansion Master ng Greenwave Han Mansion, kahit na siya ang Supreme Elder, ang autoridad ay nasa kamay pa rin ng iyong ama ang mansion. Sa kabilang banda, siya ang iyong ama, halatang nagmamalasakit siya sa iyong kaligayahan. Ang boses ni Alvin ay puno ng paghanga nang magsalita siya. Marahil, ang ama ni Nympha ay maaaring hindi isang mabuting pinuno, ngunit siya ay talagang isang mabuting ama. Nang marinig ni Nympha ang mga salita ni Alvin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pare. Bagamat alam niya ang pasanin na kailangang dalhin ng kanyang ama bago ito, mas naramdaman niya ang mga paghihirap na hinarap ng kanyang ama pagkatapos na ipaliwanag sa kanya ni Alvin ang mga bagay ng detalyado. Agad na napuno ng pagsisisi ang kanyang puso, at lihim siyang nagdesisyon.
Si Alvin ay, natural, hindi alam ito. Si Brother Alvin, Little Black, Little White, at Little Gold ay nasa gitna ng closed-door cultivation. Sigurado akong lalabas sila sa closed-door cultivation kung alam nilang nandito ka. Gusto mo bang kausapin ko sila? Ginamit ni Nympha ang kanyang true energy para patuyuan ang kanyang mga luha at pilit na ngumiti sa kanyang mukha. Hindi, ayos lang. Umiling si Alvin. Makikilala ko sila sa wakas. Hindi na dapat ngayon. Sa sandaling ito, ang lahat ng kanyang iniisip ay kay Nympha. Para naman kay Megan at sa kanyang anak na kapanganakan pa lang, sigurado siyang ligtas sila dahil dinala sila ng lalaki ng kanyang cheapskate na ama. Si Megan at ang kanyang anak ay malamang na muling nakasama ng kanyang mga magulang ngayon. Sa kasalukuyan, nakatuon siya sa paglutas sa krisis na kinaharap ni Nympha at ng Greenwave Han Mansion. Magiging madali kung kailangan lang niyang tulungan si Nympha dahil kaya lang niya itong dalhin. Naniniwala si Alvin na iminungkahi na ng Mansion Master ng Greenwave Han Mansion ang ideyang ito kay Nympha ngunit tinanggihan ito. Ang Nympha na kilala niya ay hindi isang taong iiwan ang kanyang pamilya at ang mga tao ng Greenwave Han Mansion para sa kanyang sariling kapakanan. Brother Alvin, dati, Little Gold, ang iba pa, at ako ay bumalik sa Half Moon Island at Cloud Continent, ngunit hindi ka namin mahanap. Batay sa mga pahiwatig na iniwan mo sa Cloud Continent, bumalik kami sa Dow Marshall Saint Land at pumunta sa Moon Illumination Sect. Gayunpaman, ang sekta ay hindi na umiral maliban sa pangalan. Saan ka nagpunta pagkatapos mong umalis sa sect? Tanong ni Nympha. Ang Moon Illumination Sect ay hindi na umiral maliban sa pangalan. Sumimangot si Alvin. Naalala niya noong umalis siya sa Moon Illumination Sect, nakapatay lang siya ng Saint Stage Supreme Elder. Paano napunta sa ganitong paraan ang ilang iba pang powerhouse ng Saint Stage sa Moon Illumination Sect? Oo. Tumanggaw si Nympha. Sinasabi na ang ilang mga powerhouse ng Saint Stage sa Moon Illumination Sect ay nawala. Nang kumalat ang balita tungkol dito, nagdala ito ng kapahamakan sa sekta. Sa wakas ay naunawaan na ni Alvin. Natural lang na mangyari iyon kung ito ang kaso. Ang dahilan kung bakit maaaring tumayo ang Moon Illumination Sect sa distrito ng 9 sect alliances at maging isang 7th-rate sect ay dahil sa kakaunting powerhouse ng Saint Stage. Kung kumalat ang balita tungkol sa pagkawala ng lahat ng powerhouse ng Saint Stage, kahit na ang mga puwersang iyon na may malapit na kaugnayan sa Moon Illumination Sect ay tatalikod sa kanila upang makinabang mula sa kanila, lalo pa ang mga puwersang iyon na hindi maganda ang pakikitungo sa sekta. Bagamat wala na ang mga powerhouse ng Saint Stage sa Moon Illumination Sect, ang malaking halaga ng cultivation resources ay umiiral pa rin. Ito ay natural na magiging sanhi ng kasakiman sa iba. Nagtataka ako kung bakit mawawala ang mga powerhouse ng Saint Stage sa Moon Illumination Sect. Naguguluhan si Alvin. I wonder kung kumusta na sila ngayon. Matapos malaman na ang Moon Illumination Sect ay tumigil na sa pag-iral maliban sa pangalan lamang, hindi niya maiwasang maalala ang ilang mga kakilala niya sa sekta. Nag-aalala siya sa kanila. Siya ay tumugon sa tanong ni Nympha at sinabi sa kanya kung paano siya napunta sa Windfall Nation at kung ano ang nangyari doon. Kasama rito kung paano siya nakapasok sa Sito Clan, ang salungatan sa Dark Nether Sect, kung paano inimbitahan ni King Quintes si Donald mula sa Lin Clan sa Southern Ridge Yuan Mansion na patayin siya para maaga niya ang Devil Seal Tablet palayo sa kanya. Alam ni Nympha na nasa kanya ang Devil Seal Tablet. Gayunpaman, kahit na hindi alam ni Nympha, hindi na niya ito binalak na itago pa ito sa kanya. Ito ay dahil malapit nang makarating sa Greenwave Han Mansion ang balita tungkol sa Devil Seal Tablet na nasa kanya. Malalaman ito ni Nympha sa isang paraan o sa iba pa. Ang Devil Seal Tablet. Kumunat ang noo ni Nympha nang matuklasan niyang may kinalaman ito sa Devil Seal Tablet. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit siya nagpunta sa Cloud Continent kasama si Numi dati ay para hanapin ang Devil Seal Tablet. Gayunpaman, hindi ito mahanap ni Numi kahit na matapos itong hanapin sa loob ng napakaraming taon. Sa huli, sa wakas ay nalaman ni Nympha na ang Devil Seal Tablet ay nasa kanyang kapatid na Alvin.
Bagamat alam niya ang tungkol dito, hindi niya ito ibinunyag sa kanyang ama o kay Numi dahil hindi niya magagarantiya ang kanyang ama at si Numi na malalabanan ang tukso ng Devil Seal tablet at agawin ang tablet mula sa kanyang kapatid na Alvin. Kung nangyari iyon, malalagay siya sa isang mahirap na posisyon. Ang isa ay ang kanyang kapatid na Alvin, ang isa ay ang kanyang pamilya. Upang maiwasan ang hidwaan sa pagitan ng kanyang pamilya at ng kanyang kuya Alvin, nagpasya siyang itago ang impormasyong ito. Nangangahulugan ito na ang balita ng Devil Seal tablet na nasa iyo ay malapit ng kumalat sa Greenwave Han Mansion. Nag-aalala si Nympha. Pabayaan na ang mga powerhouse sa labas, maging ang mga tao ng kanilang Greenwave Han Mansion ay maaaring maging gaaman kapag nalaman nilang si Alvin ay may Devil Seal tablet sa kanya. Huwag kang mag-alala, Nympha. Ibinalat kayo ko ang aking hitsura at binago ko ang aking pangalan nang dumating ako sa Greenwave Han Mansion. Napangiti si Alvin nang marinig niya ang pag-aalala ni Nympha. Kasabay nito, inactivate niya ang disguising secret tactic, at sa isang iglap lang, nagsimulang manginig ang mga muscle sa kanyang mukha. Ilang saglit pa ay napalitan ito ng ganap na kakaibang mukha. Mukha iyon ng isang nakatalikod na binata. Sa ngayon, ako si Alvin, hindi si Alvin, sabi ni Alvin. Brother Alvin, why you? You. Natigilan si Nympha nang makita niya ang malamig at hindi pamilyar na mukha. Hindi siya pamilyar sa pagbabalat kayo gamit ang props. Gayunpaman, ito ay makikita sa pamamagitan ng espiritual na enerhiya. Ang disguise ni Alvin ay hindi mukhang ganoong klase ng mababang uri ng pagbabalat kayo. Nasaksihan niya mismo ang mga pagbabago sa mukha ng kanyang kuya Alvin. Ang mukha ng kanyang kapatid na Alvin ay nagbago sa isang kisap mata sa isang kakaiba at malayong mukha. Si Nympha ay curious na inabot at hinawakan ang mukha ni Alvin, at wala siyang mahanap na anumang kapintasan. Wala siyang napansin na anumang kapintasan kahit na ginamit niya ang kanyang espiritual na enerhiya. Di ito ay kapansin-pansin. Bulalas ni Nympha. 1652. Ang disguising secret tactic ni Alvin ay labis na ikinagulat ni Nympha. Nympha. Biglang lumitaw sa isip ni Alvin ang isang ideya na maaaring sumalungat sa panukala mula sa Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Maaari kitang ituro sa disguising secret tactic, at maaari mong gawin ang iyong sarili na pumangit. Sa oras na iyon, ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion ay maaaring ayaw kang pakasalan kapag nakita niya ang iyong hitsura. Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, agad na nagningning ang mga mata ni Nympha. Pakiramdam niya ay maaaring gumana ang ideya. Gayunpaman, nang pag-isipan niyang mabuti, muling nagdilim ang kanyang mukha. Brother Alvin, hindi ito gagana. Pabayaan mo na lang ito ay pansamantalang solusyon, kahit na kanselahin ng Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion ang kasal, ang Greenwave Han Mansion ay makakatanggap pa rin ng backlash mula sa Rising Sky Mansion kung malantad ang aking disguise. At saka, ang petsa ng aming kasal ay naitakda na, at iniimbitahan nila ang maraming kagalang-galang na mga bisitang ito, kahit na ang aking mga kagalang-galang na panauhin. Hindi na interesado sa akin si Master, baka hindi na nila kanselahin ang kasal kahit gaano pa ako kapangit, malamang na hindi kanselahin ng Mansion Master ng Rising Sky Mansion ang kasal. Nang matapos ni Nympha ang kanyang pangungusap, ang kanyang mukha ay napuno ng kawalan ng kakayahan at pait. Ang Rising Sky Mansion ay isang fourth-rate na puwersa, at ang kapangyarihan nito ay higit na nakahihigit sa Greenwave Han Mansion. Ang Greenwave Han Mansion ay kailangang kumilos bago ang Rising Sky Mansion. Nakatakda na ang petsa ng kasal. Inimbitahan na ang mga bisita. Naging seryoso ang mukha ni Alvin habang malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Nympha, kailan ang date? Sa loob ng 1 taon, sagot ni Nympha. 1 taon. Tumango si Alvin bago sinabi, kung gayon, maliban na lang kung may mangyari sa Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, hindi nila hahayaan ang bagay na ito kahit na ano pa. Oo. Tumango si Nympha. Habang ang isang naiinis na tingin ay sumilay sa kanyang mga mata, sinabi niya sa boses na puno ng galit, matagal ko nang narinig ang tungkol sa kilalang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Siya ay karaniwang kapareho ni Nicholas. Napakabuti kung may mangyari sa kanya, at siya ay mamatay sa loob ng 1 taon.
Sa sandaling ito, tumahimik si Alvin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, walang nakakaalam kung ano ang kanyang iniisip. Bigla, na parang may naalala siya, tinanong ni Nympha si Alvin na may seryosong ekspresyon, "Brother Alvin, ang mensaheng iniwan mo sa Cloud Continent ay nagsasaad na si Sister Kelly ay kinuha ng isang tao mula sa Fire Worship Sect. Bakit? Alam mo ba ang tungkol sa Fire Worship Sect, Nympha?" Nang makita ni Alvin ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Nympha, mahina niyang naramdaman na may alam siya tungkol sa Fire Worship Sect. Bago ito, hindi ko talaga alam ang tungkol sa Fire Worship Sect. Gayunpaman, tinanong ko si Numi tungkol dito nang bumalik ako, at nakakita siya ng isang libro na naglalaman ng ilang impormasyon tungkol sa Fire Worship Sect, sabi ni Nympha. Itinaas niya ang kanyang kamay at lumabas sa manipis na hangin ang isang mukhang sinaunang libro. Ipinasa niya ang libro kay Alvin. Namarkahan ko na ang ilang mga pahina na naglalaman ng impormasyon tungkol sa Fire Worship Sect, dagdag ni Nympha. Agad na binuksan ni Alvin ang mga pahinang minarkahan ni Nympha. Mas lalong lumalim ang ekspresyon niya habang lumilipas ang oras. Ang Fire Worship Sect ay isa sa nangungunang tatlong relihiyon sa Dao Martial Saint Land, at ito ay isang napakatanyag na puwersa. Matapos mahati sa dalawa ang Dao Martial Saint Land, lumipat ito sa Upper Province. Alam na ni Alvin na ang Dao Martial Saint Land ay pinaghiwalay sa Upper at Lower Province. Naghinala din siya na ang Fire Worship Sect ay mula sa Upper Province. Nakahanda na siya sa pag-iisip para dito. Ito ay dahil ang kapatid na babae ni Kelly ay nagpahayag ng kanyang sariling pagkakakilanlan noong siya ay dinala niya. Bukod dito, si Diego, ang 5-clawed Golden Dragon, ay hindi pa nakarinig ng Fire Worship Sect noon. Dati, bagamat alam ni Alvin na makapangyarihan ang Dragon Clan, wala siyang gaanong alam tungkol dito. Pagkatapos lamang niyang makapunta sa Windfall Nation at manirahan sa Sito Clan ay nabasa niya ang mga talaan na nasa Sito Clan mula noong sinaunang panahon tungkol sa Dragon Clan. Ang Dragon Clan ay isang 4th-rate na puwersa at isa rin sa mga parang 3rd-rate na puwersa sa Lower Province ng Dao Martial Saint Land. Bagamat ang mga quasi-third-rate na puwersa ay 4th-rate forces pa rin, ang kanilang kapangyarihan ay higit na nakahihigit sa ordinaryong 4th-rate na puwersa. Maaaring ito ay mas mahina kaysa sa mga puwersang pangatlong antas, ngunit tiyak na mas malakas ito kaysa sa mga ordinaryong puwersang pang-apat na antas. Gayunpaman, ang isang mahalagang tao mula sa gayong puwersa ay hindi pa nakarinig ng Fire Worship Sect noon. Noong panahong iyon, nagsimula ng maghinala si Alvin na ang Fire Worship Sect ay hindi mula sa Lower Province ng Dao Martial Saint Land, ngunit mula sa Upper Province. Kahit na pinaghihinalaan niya ang Fire Worship Sect ay mula sa Upper Province, hindi niya akalain na isa ito sa pinakasikat na puwersa sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land. Sa tatlong relihiyon at siyam na puwersa, ang tatlong dakilang relihiyon ay hindi natitinag na mga colossus sa Dao Martial Saint Land mula noong sinaunang panahon. Ang Fire Worship Sect ay isa sa kanila. Napakalalim ng damdamin ni Alvin nang malaman niya kung anong uri ng sekta ang Fire Worship Sect. Isang malakas na puwersa na nakatayo sa tuktok ng Dao Martial Saint Land. Paano nagkaroon ng koneksyon si Kelly sa isang tao mula sa Fire Worship Sect? At saka, kapatid niya iyon. Hindi ito maintindihan ni Alvin. Ang Fire Worship Sect ay isa sa pinakatanyag na puwersa sa Upper Province ng Dao Martial Saint Land. Si Kelly, sa kabilang banda, ay lumaki sa kanyang bayan, ang Fresh Breeze Town. Kahit na sa Mortal Continent, ang Fresh Breeze Town ay isang hindi kilala at hiwalay na lugar, lalo pa ang Dao Martial Saint Land. Ang Fire Worship Sect at Fresh Breeze Town ay magkahiwalay. Gayunpaman, nanatili ang katotohanan na si Kelly na nagmula sa Fresh Breeze Town na tulad niya ay may kinalaman sa Fire Worship Sect. Sinabi ng babaeng kamukha ni Kelly na kapatid niya siya, at mula siya sa Fire Worship Sect. Nang makita ni Nympha ang mga pagbabago sa mukha ni Alvin, nanatili siyang tahimik. Naiintindihan niya ang nararamdaman ni Alvin. Sa una, bago niya malaman ang tungkol sa Fire Worship Sect, siya ay walang pakialam. Gayunpaman, pagkatapos niyang basahin ang libro at malaman ang tungkol sa pinagmulan at lakas ng Fire Worship Sect, natigilan din siya. Noon lang niya nalaman na may napakalakas na puwersa sa Dao Martial Saint Land.
Isa ito sa tatlong pinakamatanda at pinakadakilang relihiyon sa Dao Marshall Saint Land. Isa itong napakalaking puwersa sa Dao Marshall Saint Land. Sa oras na iyon, naisip niya sa kanyang sarili kung malaman ng kanyang kapatid na Alvin na ang babaeng nag-alis kay Sister Kelly ay nagmula sa ganoong puwersa, tiyak na hindi niya ito matatanggap. As it turned out, tama siya. Kanina, pinag-iisipan niya kung dapat niyang ibunyag ang impormasyong mayroon siya tungkol sa fire worship sect kay Alvin. Sa huli, hindi niya naisip na tama na itago ito sa kanya. Malalaman din ito ng kanyang kapatid na si Alvin, at may karapatan siyang malaman ang tungkol dito. Kapatid na Alvin. Sa sandaling ito, turn na ni Nympha para bigyan ng katiyakan si Alvin. Okay lang ako, umiling si Alvin bago niya sinabi kay Nympha, Nympha, pakiayos ng kwarto para sa akin. Gusto kong magpahinga. Sige. Tumango si Nympha bago niya personal na dinala si Alvin sa isang bakanting silid. Matalinong nagpaalam si Nympha kay Alvin dahil alam niyang masama ang pakiramdam nito. Nang makalis siya ay may mapait na ekspresyon sa mukha niya. Siya ay tulad ng kanyang kapatid na Alvin. Nang maisip niya ang kanyang kasalukuyang sitwasyon, hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding pagkalumbay. Alam niyang makakatakas siya sa Greenwave Han Mansion kung gugustuhin niya dahil hiniling din siya ng kanyang ama na umalis. Gayunpaman, tinanggihan niya ang ideyang iyon. Kung aalis siya, isasama nito ang Greenwave Han Mansion. Wala siyang pakialam kay Alejandro at sa iba pa. Gayunpaman, hindi niya maiwan ang kanyang ama at si uncle mo. Dahil dito, tinanggihan niya ang mungkahi ng kanyang ama at piniling manatili. Hindi ako makapaniwala na ako, si Nympha, ay magkakaroon din ng ganitong araw. Kung alam kong si Alejandro ay isang walang awa na lobo, hindi ko na siya papansinin noong araw na iyon. Kung hindi ako pumunta sa kanyang lugar noong araw na iyon, hindi ako makikita ng Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Sa tuwing naaalala niya ang pangyayari noong araw na iyon, ang puso niya ay mapupuno ng matinding pagsisisi. Gayunpaman, gaya ng sinabi, mahirap manatiling layunin kapag ang isa ay personal na kasangkot sa sitwasyon. Kahit na hindi siya pumunta sa araw na iyon, mag-iisip si Alejandro ng ibang paraan para itaas ang interes ng Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion sa kanya. Halimbawa, maaari lamang niyang hilingin sa isang tao na gumuhit ng larawan niya. Pagkaalis ni Nympha, tulala si Alvin na nakaupo sa kama. Ang kanyang mga iniisip ay napuno lamang kay Kelly. Lumipas ang ilang oras, napagtanto niyang walang silbi kung maupo siya ng tulala, at nanambalik ang kanyang katinoan. Si Kelly ay dinala ng kanyang kapatid. Mukhang hindi naman siya sasaktan ng kapatid niya. Sana lang hindi niya sasaktan ang bata sa tiyan ni Kelly para sa kapakanan ni Kelly. Hanggang ngayon, naaalala pa rin ni Alvin ang galit ng babae nang malaman niyang buntis si Kelly sa kanyang anak. Sa oras na iyon, tila gusto siyang patayin ng babae sa lugar. Linangin. Linangin. Nang isipin niya kung paano maaaring dinala si Kelly sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land, ang kanyang isip ay napuno lamang ng mga pag-iisip ng paglilinang. Sa pagkakaalam niya, ang kanyang cultivation base ay kailangang nasa Eminent Saint Stage kahit papaano para tumawid sa Upper Province mula sa Lower Province ng Dao Marshall Saint Land. Tanging isang powerhouse sa Early Eminent Saint Stage o mas mataas ang maaaring malayang maglakbay sa pagitan ng Upper at Lower Province ng Dao Marshall Saint Land. Kelly, hintayin mo ako. Ililigtas talaga kita ng anak natin. Nag-aalab ang titig ni Alvin nang pumasok siya sa ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda na may iniisip lang. Umaasa ako na makikinabang ako sa closed-door cultivation sa pagkakataong ito. Kung hindi pa rin ako makakagawa ng tagumpay sa Saint Stage, wala akong maitutulong sa Nympha. Nakaramdam ng matinding pressure si Alvin sa panahon ng closed-door cultivation sa pagkakataong ito. Matagal bago niya mailigtas si Kelly. Ang kasalukuyang sitwasyon ni Nympha ay lubhang apurahan. 1653. Bagamat si Nympha ang matandang banibin ng Greenwave Han Mansion, siya ay kasalukuyang nasa ilalim ng pagbabantay mula sa isang grupo ng mga tao sa ilalim ng Supreme Elder ng Greenwave Han Mansion, ang utos ni Alejandro. Mabilis na kumalat sa pandinig ni Alejandro ang balita na may lumitaw sa Nympha Mansion at hindi umalis ng isang buwan.
Kahit na ang babaeng iyon ay hindi nag-aalala na masira ang kanyang reputasyon, hindi ba siya nag-aalala na galitin ang young mansion master ng Rising Sky Mansion kapag kumalat ang balita tungkol dito? Napakaseryoso ng ekspresyon ni Alejandro. Sinadya niyang hayaan ang young mansion master ng Rising Sky Mansion na makita si Nympha dahil tumanggi itong makipagtulungan sa kanya para malaman kung sino ang pumatay sa kanyang apo. Dati, talagang napakabait niya kay Nympha. Gayunpaman, pagkatapos niyang matuklasan na ang pagkamatay ng kanyang apo ay may kinalaman kay Alvin sa isang tiyak na lawak, matagal na niyang isinoli sa kanyang isipan ang kanilang relasyon. Dahil tumanggi si Nympha na makipagtulungan sa kanya, sisirain niya siya. Natural, gusto lang niyang sirain siya, hindi ang Greenwave Han Mansion. Ano man ang mangyari, ang Greenwave Han Mansion ay isang puwersang nagpalaki sa kanya. Ang lahat ay salamat sa Greenwave Han Mansion na nagawa niyang makamit ang kanyang kasalukuyang cultivation base. Kung wala ang Greenwave Han Mansion, walang Alejandro. Bukod dito, utang din niya ang kanyang kasalukuyang posisyon sa Greenwave Han Mansion. Kung wala ito, hindi siya naiiba sa isang inabandonang aso. Dahil dito, hindi niya naisip na sirain ang Greenwave Han Mansion. Gusto lang niyang sirain si Nympha dahil sa pagtanggi niyang ibunyag ang pagkakakilanlan ng pumatay sa kanyang apo. Sa sandaling marinig ni Alejandro na may isang estranghero na pumunta sa mansyon ni Nympha at na ito ay isang binata na naninirahan sa loob ng isang buwan, gusto niyang pumunta sa mansyon ni Nympha at sunggaban ang binatang iyon at patayin siya para maiwasan niyang sirain ang reputasyon ni Nympha. Natural, hindi talaga siya nag-aalala tungkol sa reputasyon ni Nympha. Nag-aalala siya tungkol sa kaligtasan ng Greenwave Han Mansion. Kung kumalat ang balitang ito sa young mansion master ng Rising Sky Mansion, maaaring magalit ito sa kanya, at maaari niyang ilabas ang kanyang galit sa Greenwave Han Mansion. Sa oras na iyon, magiging mapanganib dahil ang Greenwave Han Mansion ay maaaring mahulog kasama ng Rising Sky Mansion. Kung may nangyari sa Greenwave Han Mansion, hindi rin siya makakatakas dahil siya ang Supreme Elder. Go! Go balon ang babaeng iyon at sabihin sa kanya na yayain ang lalaki na umalis. Kung ang balita ay kumalat sa young mansion master ng Rising Sky Mansion, hindi lang siya ang madadamay. Ang buong Greenwave Han Mansion ay madadamay din. Utos niya habang nakatingin sa isang matandang nakasuot ng berdeng nakatayo sa kanan niya. Ang matanda na nakasuot ng berdeng lalaki ay isang elder sa loob ng mansyon, at siya ay karaniwang nasa beck and call ni Alejandro. Sinamba niya si Alejandro na para bang siya ay isang Diyos. Tumugon siya nang marinig niya ang mga salita ni Alejandro bago siya tumalikod para umalis at hanapin si Nympha. Eldest Miss, dapat alam mo na hindi lang ikaw ang eldest Miss of Greenwave Han Mansion. Sa kasalukuyan, ikaw din ang fiancé ng young mansion master ng Rising Sky Mansion. Kapag nalaman ng mga tao na pinayagan mo ang isang hindi pamilyar na binata na manatili sa iyong tirahan, tiyak na pag-uusapan nila ito. Kung ang balitang ito ay narinig ng young mansion master ng Rising Sky Mansion, I'm let the sky. Prangka na sabi ng matandang nakasuot ng berde nang makita niya si Nympha. Ang dahilan kung bakit ka pumunta dito ay para sabihin ito sa akin. Nakaharap sa Alapiers na laging nasa tabi ni Alejandro, malamig na bumantong hininga si Nympha. Kung ganoon nga, Elder Kenneth, bumalik ka. Ang inner mansion elder ng Greenwave Han Mansion ay tinawag na Kenneth Han. Nang marinig ng matandang nakaberdeng damit ang mga salita ni Nympha, isang bakas ng galit ang sumilay sa kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na magpakita ng labis na galit dahil sa pagkakakilanlan ni Nympha. Sa halip, sinabi lang niya sa mahinang boses, Eldest Miss, alam kong hindi ka makikinig sa akin. Kahit na ayaw mong umalis siya sa Greenwave Han Mansion, dapat mo man lang siyang paalisin sa iyong mansion para maiwasan ang pagdududa. Dapat mong malaman kung ano ang kahihinatnan nito kapag kumalat ang balita tungkol dito. Huwag mong sabihin sa akin na balak mong hayaan ang Rising Hainer na mansion sa Eldwa. Ginamit ni Kenneth ang kanyang trump card. Hindi lang siya, ngunit alam ni Alejandro at ng iba pang matataas na opisyal sa kanyang panig kung paano nagmamalasakit si Nympha sa kaligtasan ng Greenwave Han Mansion. Kung hindi, matagal na siyang tumakas mula sa Greenwave Han Mansion sa tulong ng Mansion Master. Hindi sana siya mapipigilan ng mga ito kung gusto niya talagang umalis.
Isantibi ang lahat, ang lakas lamang ng Mansion Master ay hindi mas mababa sa Alejandro. Kasama ang Beast Tamer Mark sa tabi ng Mansion Master ng Greenwave Han Mansion, walang sino man ang makakapigil sa kanya. Tungkol sa sitwasyon ni Nympha, ang Mansion Master ng Greenwave Han Mansion ay nagtuturo sana ng leksyon sa mga nang-ahas na suwayan siya kung hindi ito tungkol sa kaligtasan ng Greenwave Han Mansion. Scram! Ngumuso si Nympha habang nakakunot ang kanyang maisla na kilay. Agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Kenneth nang makita niya kung gaano siya kawalang galang. Hindi na siya nagsalita pa at umalis na sa bywave ng sleeves niya. Pagkaalis ni Kenneth, lumitaw si Numi at bumantong hininga. Young miss, may point siya. Baka pwede natin siyang i-stay sa ibang lugar. Hindi ko hahayaang umalis si Brother Alvin. Kadalasan, isa sa alang-alang ni Nympha ang mungkahi ni Numi. Gayunpaman, tinanggihan niya ito sa sandaling ito nang hindi isinasaalang-alang ito. Kahit na hindi siya ang kanyang kapatid na Alvin, dahil nakialam si Kenneth, hindi niya ito pakakawalan. Hayaan ang katotohanan na siya ang kanyang kapatid na Alvin, paano niya natitiis na hilingin sa kanya na umalis. Alam na alam niya kung kaninong panig si Kenneth. Alam din niyang napasailalim siya sa pagtuturo. Sa wakas ay nakakaramdam ka na ng pagkabalisa, ha? Nag-aalala ka na kumalat ang balitang ito, at magagalit ito sa Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, na magiging dahilan upang mailabas nila ang kanilang galit sa Greenwave Han Mansion. Isang malamig na pagngisi ang lumitaw sa mukha ni Nympha. May malamig na liwanag na kumikinang sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Ang taong nagdulot ng tingin sa kanyang mga mata ay walang iba kundi ang Supreme Elder ng Greenwave Han Mansion, si Alejandro. Samantala, galit na galit si Alejandro pagkatapos niyang pakinggan ang ulat ni Kenneth tungkol kay Nympha. Huwag mong sabihin sa akin na sinusubukan ng babaeng iyon na magrebelde ngayon. Napakaseryoso ng ekspresyon ni Alejandro. Ang kanyang mga mata ay malamig na kumikinang habang siya ay naglalabas ng nakakatakot at nakakatusok na aura na parang matalim na parang kutsilyo. Pakiramdam nito ay maaaring maputol ang anumang bagay. Supreme Elder, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi natin maaaring hayaan siyang kumilos ng walang pigil. Kung magpapatuloy ito, kahit na hindi siya tumakas sa kasal, hihilahin niya ang Greenwave Han Mansion pababa, nag-aalalang sabi ni Kenneth. Pumunta at imbestigahan ang pagkakakilanlan ng lalaki at kung paano siya napunta sa Greenwave Han Mansion, utos niya. Sagot ni Kenneth bago siya umalis. Bilang tao ni Alejandro at isang elder sa loob ng mansyon ng Greenwave Han Mansion, natural, siya ay may mga paraan upang siyasatin ang background ni Alvin. Gayunpaman, ang impormasyon na nakuha niya ay limitado lamang pagkatapos na dumating si Alvin sa Greenwave City. Bago ito, blanko ang lahat ayon sa kanyang investigasyon. Parang si Alvin ay lumitaw ng wala saan sa Greenwave City bago siya nagpakita sa estate ng City Governor sa Greenwave City. Alvin. Sa pamamagitan ng ulat ni Kenneth, nalaman ni Alejandro ang pangalan ni Alvin. Natural, hindi niya ito tunay na pangalan. Ito ay isang pangalan na sinimulan niyang gamitin nang dumating siya sa Greenwave City. Labas. Kaibigan ng babaeng iyon. Lumiwanag ang mga mata ni Alejandro. Sa pagkakaalam ko, bukod sa pagsunod kay Numi sa Mortal Continent ilang taon na ang nakakaraan, kadalasan ay nananatili siya sa mansyon at bihirang lumabas. Kahit na lumabas siya, panandalian lang iyon, at wala siyang naging kaibigan. Dahil ang binatang iyon ay tumutuloy sa kanyang lugar, ibig sabihin ay medyo close sila. Don't tell me na kaibigan niya si Mortal noong continent. Nag-isip si Alejandro. Sa kasamaang palad, kahit gaano pa siya mag-isip, hinding-hindi niya mahuhulaan na ang binata, si Alvin, ay ang nobyo ng babaeng gustong hawakan ng kanyang apo. Bukod dito, ang pumatay sa kanyang apo ay ang nasasakupan ng ama ng binatang ito. Hindi siya mapakali kung malalaman niya ito. Ganyan dapat. Sumangayon si Kenneth kay Alejandro. Kahit ano paman, kailangan na natin siyang paalisin. At least, kailangan niyang umalis sa mansyon niya. Bukod doon, siguraduhing magpadala ng ilang lalaki para bantayan ang mga kasambahay sa mansyon ng babaeng iyon. Huwag silang magsalita tungkol dito. Kung sino man ang maglakas loob na magsalita tungkol dito, dapat mamatay.
Tumingin si Alejandro kay Kenneth. Oo, Supreme Elder. Magalang na sagot ni Kenneth, ginagarantiya ko na ang mga katulong na iyon ay hindi maglalakas loob na ipakalat ang balitang ito. Bukod dyan, kontakin ang lahat ng iba pang matatanda at hilingin sa kanila na magtipon para ma-pressure natin ang Mansion Master. Ang katotohanan na ang babae ay nag-iingat ng kakaibang lalaki sa kanyang mansyon ay naglalagay sa Greenwave Han Mansion sa isang delikadong sitwasyon. Natural, huwag mo siyang masyadong i-pressure. Hindi namin hinihiling ang kakaibang lalaki na umalis sa Greenwave Han Mansion, gusto lang naming ipagpatuloy niya ang mansyon na ito sa Han, ang isang mansyon ay ipagpatuloy niya ang Han. Kinamumuhian tayo ng babae hanggang sa kaibuturan, who knows kung tatakas siya. Huwag mag-alala, Supreme Elder. Makikipag-ugnayan ako kaagad sa ibang mga elder para i-pressure ang Mansion Master. Naniniwala ako na uunahin ng Mansion Master ang kaligtasan ng Greenwave Han Mansion dahil ito ay isang mahalagang bagay, sabi ni Kenneth. Prioridad ang kaligtasan ng ating Greenwave Han Mansion. Ngumiti si Alejandro ng mapang-asar. Kung talagang nagmamalasakit siya sa kaligtasan ng ating Greenwave Han Mansion, hindi niya naisip na paalisin ang babaeng iyon. Sa kanyang puso, maaaring hindi kasing halaga niya ang Greenwave Han Mansion. Sa puso ni Eldest Miss, ang kanyang ama rin ang pinakamahalaga sa kanya, higit pa sa sarili niyang kaligayahan. Ngumiti si Kenneth. Dahil dito, hindi natin kailangang mag-alala na tanggihan niya ang kasal. Ang kailangan lang nating gawin ay hintayin ang Young Mansion Master na pakasalan siya, at ang ating Greenwave Han Mansion ay magkakaugnay sa Rising Sky Mansion sa hinaharap. Bagamat ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion ay isang playboy na anak ng mayamang lalaki, isa siyang higanti sa mga kalalakihan. Sino ang nakakaalam kung siya ang magiging Sky Mansion sa hinaharap? Nang marating ni Kenneth ang dulo ng kanyang pangungusap, nagliwanag ang kanyang mga mata na tila nakikita niya ang walang katapusang maliwanag na kinabukasan ng Greenwave Han Mansion. 1654. Matapos magtipon ang mga matatanda ng Greenwave Han Mansion sa panig ni Alejandro, pumunta sila upang makita ang Mansion Master ng Greenwave Han Mansion pagkatapos ng kalahating oras. Ang Mansion Master ng Greenwave Han Mansion ay isang maayos na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang kanyang mukha ay malajade, at nakasuot siya ng pilak na damit. Ang kanyang marangal na aura habang nakatayo roon ay nagbuga ng matinding pressure. Kahit na ang mga matatandang tulad ni Kenneth ay naramdaman ang kanyang pagiging mataas nang tumayo sila sa kanyang harapan. Sa ilang sandali, walang sino man sa kanila ang nangahas na huminga ng sobrang bigat. Ang Mansion Master ng Greenwave Han Mansion, si Nathan Han, ay malamig na tumingin kay Kenneth at sa iba pa bago siya nagtanong, mga elder, ano ang nagdala sa inyong lahat dito? Sa sandaling ito, si Kenneth at ang iba ay sa wakas ay nanambalik ang kanilang katinoan. Si Kenneth ang unang humakbang at nagsabi, Lord Mansion Master, dahil ang Young Mansion Master ay nag-propose ng kasal sa Eldest Miss. Bakit? Dumating ba kayong lahat para hikayatin akong pumayag sa kasal? Ngumisi si Nathan. Lord Mansion Master, hindi ito ang dahilan kung bakit tayo naririto sa pagkakataong ito, sabi ni Kenneth. Napuno ng paghamak ang kanyang puso. Ang kasal na ito ay hindi na isang bagay na maaaring magpasya si Nathan ng mag-isa kahit na si Nympha ay kanyang anak na babae. Nakumpirma na ng Rising Sky Mansion ang kasal. Bukod dito, nagtakda na rin sila ng petsa at nagpadala ng mga imbitasyon sa maraming mararangal na panauhin. Hindi inisip ng Rising Sky Mansion na tatanggihan ng Greenwave Han Mansion ang panukalang ito at hindi rin nila naisip na ang Greenwave Han Mansion ay maglalakas loob na tanggihan ito. Ganon din ang naisip ni Kenneth. Ang kasal na ito ay hindi maaaring baguhin ni Nathan. Maliban kung ang mga tao mula sa Rising Sky Mansion ay hindi tumupad sa kanilang pangako, ang panganay na binibini ng Greenwave Han Mansion ay kailangang pakasalan ng Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Hindi ba ito ang dahilan kung bakit ka nandito? Nagtataka si Nathan. Lord Mansion Master, may isang estranghero na nananatili sa mansyon ni Eldest Miss kamakailan. Isang buwan na ang binata doon.
Natatakot kaming maapektuhan ng bagay na ito ang reputasyon ni Eldest Miss, kaya naman pumunta kami ngayon dito para hilingin kay Lord Mansion Master na hikayatin si Young Miss na hilingin sa binata na umalis sa kanyang mansyon at ayusin ang isa pang lugar para hindi na siya tutuluyan, sabi ni Han. Nang matapos magsalita si Kenneth, natigilan si Nathan. Hindi niya namalaya na may kakaibang binata na nakatira sa mansyon ng kanyang anak. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Kenneth, ginisyon niya. Kilalang kilala ko ang aking anak na babae. Tungkol sa kanyang reputasyon, naniniwala ako sa aking anak na babae. Ang katotohanan ay magsasalita para sa sarili nito. Gusto ninyong lahat na hikayatin ko siyang hilingin sa kanyang kaibigan na umalis dahil nag-aalala kang hindi masisiyahan ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, tama ba? Sabi ni Nathan habang lumalawak ang kanyang panunuya. Kung noon pa, sasampalin na sana niya si Kenneth at ang iba pa sa pagsasalita tungkol sa kanyang anak sa ganoong paraan. Gayunpaman, sa kasalukuyan, ang Greenwave Han Mansion ay nasa isang delikadong sitwasyon, hindi siya nang ahas na kumilos ng walang ingat kahit na siya ang Mansion Master. Si Kenneth at ang iba ay walang sinabi, ngunit ang kanilang mga ekspresyon ay nagsasalita para sa kanila. Uulitin ko ulit. Bagamat ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion ay pumunta sa Greenwave Han Mansion para mag-propose ng kasal, wala akong ipinangako sa kanya. Bilang isang ama, may karapatan akong pumili ng aking manugang. Pinandilatan sila ni Nathan na parang galit na tagapag-alaga. Habang ang kanyang mga mata ay dumaan kay Kenneth at sa iba pa, naramdaman nilang lahat ang pagtaas ng pressure. Scram! Sigaw ni Nathan habang ang hangin ay kumikilos at naging baluktot. Boom! 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 Kasabay nito, isang umiikot na enerhiya ang lumabas mula sa bibig ni Nathan at tinakpan si Kenneth at ang iba pa sa isang kisap mata, na naging dahilan upang sila ay sumuray-suray pa atras ng ilang hakbang. Maraming beses na nagbago ang mga ekspresyon ni Kenneth at ng iba pa. Gayunpaman, sa huli, umalis sila nang walang sabi-sabi. Natapos na nila kung ano ang gagawin nila. Tungkol naman sa susunod na pagkilos ni Nathan, hindi ito isang bagay na makokontrol nila. Alejandro. Malamig na kumikinang ang mga mata ni Nathan na tila may gustong lumunin. Dati, si Alejandro ang tumanggap ng Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion nang dumating siya para mag-propose. Bukod dito, si Alejandro ang pumayag sa kanilang kahilingan. Matapos malaman ang tungkol sa bagay na iyon, hinanap niya kaagad si Alejandro. Nagawa niyang saktan si Alejandro sa labanan dahil medyo mas malakas siya kaysa sa kanya. Noong panahong iyon, halos 80% ng matataas na opisyal sa Greenwave Han Mansion ang pumanig kay Alejandro at sumuporta sa kanyang desisyon. Dahil dito, hindi na niya muling ma-attack si Alejandro. Nagalit siya kay Alejandro dahil sa sarili niyang pag-uugali dahil alam niyang ang kapalaran ng kanyang anak ay konektado sa kapalaran ng Greenwave Han Mansion. Kung ang kanyang anak na babae ay tumanggi na magpakasal, malamang na magdulot ito ng kapahamakan sa Greenwave Han Mansion. Gayunpaman, kung pipiliin ang kanyang anak na magpakasal, ang kanyang buhay ay masisira. Bilang kanyang ama, mabubuhay siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa panghihinayang dahil sa hindi niya maprotektahan ang kanyang sariling anak na babae. Dahil sa pagkilos ni Alejandro at sa pag-uugali ng halos 80% ng matataas na opisyal ng Greenwave Han Mansion, gumawa siya ng desisyon noon. Hindi siya papayag na masira ang kaligayahan ng kanyang anak. Gusto niyang tumakas ang kanyang anak. Tungkol naman sa sakuna na kakaharapin ng Greenwave Han Mansion, pananagutan niya ito bilang Mansion Master. Hindi niya akalain na makakaligtas siya kapag umalis na ang kanyang anak. Gayunpaman, ibibigay pa rin niya ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang anak. Gayunpaman, hindi sumagi sa isip niya na tatanggi ang kanyang mahal na anak na umalis. Para sa kanyang kapakanan, kaya ring isuko ng kanyang anak ang lahat, pati na ang kanyang kaligayahan. Mula noon, nag-aalala na siya, sinusubukang mag-isip ng countermeasure. Ano man ang mangyari, hindi niya hahayaang mamuhay ang kanyang anak sa impyerno. Matagal na niyang narinig ang tungkol sa karakter ng Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Kung pinakasalan siya ng kanyang anak, masisira ang kanyang buhay. Parang iyon lang ang paraan.
Naisip ni Nathan sa sarili. Sinadya niyang patayin ang young mansion master ng Rising Sky Mansion. Naniniwala siya na magiging madali ito kung isasaalang-alang ang kanyang lakas. Kung siya ay namatay, ang Rising Sky Mansion, natural, ay kanselahin ang kasal. Gayunpaman, marami akong kailangang paghandaan kung papatayin ko siya nang hindi nag-iiwan ng bakas na hawantong pabalik sa Greenwavehan Mansion, naisip ni Nathan sa kanyang sarili. Isang kakaibang binata ang nakatira sa mansyon ni Nymphe. Hindi lahat ay pinahihintulutang pumasok sa kanyang mansyon, lalo pat manatili doon. Sino ang binatang iyon? Dahil sa kanyang pagkamausisa, pumunta si Nathan sa mansyon ni Nymphe. Ama! Mukhang hindi nagulat si Nymphe sa presensya ni Nathan. Pinapantika ni Kenneth at ng iba pa. Babae, ang bait mo talaga. Parang bago nila ako makita, pinuntahan ka na nila. Makikita ang pagmamahal sa mga mata ni Nathan nang tumingin siya sa kanyang anak. Naisip niya na si Kenneth at ang iba ay dapat na tinanggihan ng kanyang anak na babae. Pare, hindi ka pumunta dito para hikayatin ako sa bagay na ito, tama? Kinawian ni Nymphe. Gayunpaman, pinagsisihan niya ang kanyang mga sinabi nang matapos siyang magsalita. Imposibleng gawin iyon ng kanyang ama. Handa pa siyang ayelay ang kanyang buhay para sa kanya, paano siya napunta rito para hikayatin itong hilingin kay kapatid na Alvin na umalis dahil lang sa mga salita ni Kenneth. Ikaw. Umiling si Nathan. Natural, alam niyang madalas magsalita ng padalos-dalos ang kanyang anak kaya hindi niya ito pinansin. Pare, pasensya na po. Kinuha ni Nymphe ang inisyatiba at humingi ng paumanhin. Kami ay mag-ama, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Gayunpaman, nagtataka pa rin ako. Sino ang nananatili sa mansyon ng aking mahal na anak? Sa pagkakaalam ko, ito ang kauna-unahang binata na nanatili sa iyong mansyon. At saka, siya ay nanatili pa nga ng 1 buwan ngayon, sabi ni Nathan habang kumikinang ang kanyang mga mata sa pag-uusisa. Pare, siya ang kapatid na Alvin na nabanggit ko noon, nakangiting sabi ni Nymphe. Kuya Alvin. Yung binanggit mo kanina. Ang batang talento mula sa Mortal Continent, si Alvin. Sabi ni Nathan. Bahagya siyang natigilan. Oo, siya iyon. Tumanggaw si Nymphe. Ngunit hindi ba siya nawala pagkatapos umalis sa Moon Illumination Sect? Paano siya lumitaw dito? May kaunting alam si Nathan tungkol kay Alvin. Alam niya na siya ay isang talentadong tao na umakyat sa tuktok sa Mortal Continent bago siya nagpasya na makipagsapalaran. Nagpunta siya sa Dow Marshall Saint Land pagkatapos umalis sa Mortal Continent. Sa katunayan, interesado siya kay Alvin. Naisipan pa niyang hilingin sa kanya na sumali sa Greenwavehan Mansion. Sa kasamaang palad, hindi siya naibalik ng kanyang anak sa huling pagkakataong lumabas siya. Ama, ay pangako mo sa akin, ano man ang mangyari, hindi mo gagawing mahirap ang mga bagay para kay kapatid na Alvin, sabi ni Nymphe kay Nathan habang ang kanyang ekspresyon ay naging solemn na. Girl, bakit ang seryoso mo? Umiling si Nathan at ngumiti. Pare, hindi ko sasabihin sa iyo kung hindi mo ako ipapangako, mataimtim na sabi ni Nymphe. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Nathan ang kanyang anak na seryoso. Napawi ang ngiti niya habang tumatango. Sige, ipinapangako ko sa iyo. Ano man ang mangyari, hindi ko gagawing mahirap ang mga bagay para sa iyong kuya Alvin. Hindi mo rin maaaring kunin ang alinman sa kanyang pag-aari. Idinagdag ni Nymphe. Girl, unti-unti nang nababawasan ang paggalang mo sa iyong mga nakatatanda. Ano ang gusto ng isang tao mula sa Mortal Continent na gusto ko, ang Mansion Master ng Greenwavehan Mansion? Walang magawang umiling si Nathan. Dapat nangako ka sa akin. Si Nymphe ay nanatiling solemn na gaya ng dati. Sige, ipinapangako ko sa iyo na hindi ko kukunin ang alinman sa pag-aari ng iyong kapatid na Alvin. Okay. Bagamat ang boses ni Nathan ay naglalaman ng bakas ng kawalan ng kakayahan, ang kanyang tingin kay Nymphe ay puno ng pagmamahal. Nakahinga ng maluwag si Nymphe nang ibigay ni Nathan ang kanyang pangako. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya ang tungkol kay Alvin at sa Devil Seal Tablet. Ang Devil Seal Tablet. Agad na nanlaki ang mga mata ni Nathan.
Bagamat nagulat si Nathan sa iba pang mga bagay na binanggit ng kanyang anak, lahat ito ay natabunan ng Devil Seal tablet. 1655. Si Nathan ay hindi estranghero sa Devil Seal tablet. Ang Devil Seal tablet ay isa sa 10 Great Super Saint Weapons sa 10 Great Saint Weapons ranking sa Dow Marshall Saint Land. Bukod dito, nirerango ito sa itaas na bahagi ng 10 Great Super Saint Weapons sa 10 Great Saint Weapons ranking. Ang dahilan kung bakit ito nirerango sa tuktok ay hindi dahil sa lakas nito. Ito ay dahil sa function nito. Maaaring sugpuin ng Devil Seal tablet ang Devil Cultivators. Dahil dito, nang malaman niyang ang Devil Seal tablet ay nasa Mortal Continent, sa timog ng Dow Marshall Saint Land, sa pamamagitan ng ilang paraan, inutusan niya si Numi na pumunta doon at hanapin ito. Gayunpaman, walang resulta ang kanyang paghahanap. Sa huli, kaya lang niyang sumuko. Hindi niya inaasahan na ang Devil Seal tablet na inutusan niya kay Numi na hanapin ay nasa kamay ni Alvin. Siya ay isang taong nakilala ng kanyang anak nang sundan niya si Numi sa Mortal Continent. Sa madaling salita, tumpak ang natanggap niyang balita, nasa Mortal Continent nga ang Devil Seal tablet. Gayunpaman, nabigo itong makuha ni Numi, at nakuha ito ni Alvin. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit mahigpit na hiniling sa kanya ng kanyang anak na ay pangako ito. Ito ay dahil alam niya kung gaano kaakit-akit ang Devil Seal tablet para sa kanya. Gayunpaman, ang Devil Seal tablet ay walang halaga kumpara sa kanyang anak na babae. Ang kanyang anak na babae ang pinakamahalagang tao sa kanyang puso. Ang kanyang kahalagahan ay nalampasan ang lahat kabilang ang kanyang sariling buhay. Natatakot kang agawin ko ang Devil Seal tablet ng Kuya Alvin mo, hindi ba? Umiling si Nathan at nagpatuloy sa pagsasabi, ang iyong kapatid na Alvin ay may nakakagulat na mataas na likas na talento. Dati, akala ko ay maihahambing siya sa mga batang talento sa aming Greenwave Mansion. Gayunpaman, parang minaliit ko siya. Nabalitaan ko ang tungkol sa nangyari sa pinakamalakas na tao sa Heaven ranking ng Southern Ridge, Yuan Mansion. Heaven ranking ng Greenwave Mansion. Higit sa lahat, nagawa niyang patayin si Donald na nakalusot sa stage ng Saint. Pabayaan ang Southern Ridge Yuan Mansion, lahat ng nasa Greenwave Mansion, at posibleng sa buong Upper and Lower Province ng Dow Marshall Saint Land, na nasa ibaba ng Saint Stage ay malamang na hindi magiging katapat niya. Maningning ang mga mata ni Nathan habang sinabi niya, "Girl, sobrang interesado ako sa Kuya Alvin mo. Hindi mo ba siya ipapakilala sa akin?" Pare, pumasok si Brother Alvin sa closed door cultivation sa oras na dumating siya, natatakot ako na siya pa rin. Napailing si Nympha at sasabihin na sana sa kanyang ama na si Alvin na hindi lumalabas sa closed door cultivation ng isang boses mula sa labas ang hamarang sa kanya. "Miss, gustong makita ka niyang Master Alvin." Isa ito sa mga katulong na babae sa mansyon ni Nympha. Lumabas si Brother Alvin mula sa kanyang closed door cultivation. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Nympha nang marinig niya ang mga salita ng katulong na babae. "Bilasan mo at dalhin mo siya dito." "Ang swerte ko pala," nakangiting sabi ni Nathan. Kasabay nito, bakas sa lalim ng kanyang mga mata ang isang bakas ng kalaliman. Halatang may iniisip siya. Nang dumating si Alvin, natuklasan niya ang isa pang tao sa tabi ni Nympha. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon ay may marangal na aura na bahagyang pinipilit siya. Kung hinarap siya ni Alvin noong isang buwan, napigilan na sana siya hanggang sa ma-suffocate. Maging si Numi at ang city governor ng Greenwave City ay hindi maihahambing sa kanya. Si Diego, ang 5-clawed golden dragon, ay matatalo sa kanya kung narito siya. Sa pangalawang sulyap, mahina niyang nakita ang pagkakahawig nila ni Nympha. Agad na nahulaan ni Alvin ang kanyang pagkakakilanlan. "Nathan, ang mansion master ng Greenwave Mansion. Brother Alvin, lumabas ka mula sa iyong closed door cultivation." Nakasulat si Joy sa mukha ni Nympha nang makita niya si Alvin. Mukhang nag-improve ng husto ang mood niya. Isang nakakaalam ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Nathan nang makita niya ito. "Oo." Tumango si Alvin kay Nympha. Pagkatapos niyang ngumiti, tumingin siya kay Nathan at binati siya ng bahagyang yumuko, "Ako si Alvin."
Pagbati kay Mansion Master Han. Hindi itinago ni Alvin ang kanyang pagkakakilanlan sa harap ni Nathan. Haha. Well. Alvin, matagal ko nang narinig ang tungkol sa iyo mula sa Nympha. Mula sa iyong mabilis na pagtaas sa Mortal Continent hanggang ngayon. Ang iyong hinaharap ay walang hangganan. Tumawa si Nathan at sinabing, gayunpaman, dahil kaibigan ka ni Nympha, hindi mo na kailangang maging magalang. Kung hindi mo tatutol, maaari mo akong tawaging Uncle Han. Hindi maiwasan ni Nathan na humanga sa mga nagawa ni Alvin. Brother Alvin, itong mukha mo ay masyadong malayo. Mas mabuting bumalik sa iyong orihinal na anyo. Hindi ako sanay sa ganito, bastos na sabi ni Nympha bago niya inilabas ang kanyang dila. Mag-disguise. Natigilan si Nathan nang marinig niya ito. Nang pumasok si Alvin sa silid, pinalawak niya ang kanyang divine consciousness para imbestigahan si Alvin. Nagulat siya na hindi niya makita ang cultivation base ni Alvin. Sa tuwing susubukan niyang usesin siya, tila siya ay naging isang napakalalim na hukay. Kahit na malayo pa niya ang kanyang divine consciousness, walang katapusan ito. Nagulat man siya ay hindi niya ito masyadong pinansin. Malaki ang Dao Martial Saint Land, may ilang secret technique na maaaring magtago ng cultivation base ng isang tao. Ang mga secret technique na ito ay maaaring hindi man lang makita ng isang makapangyarihang powerhouse ng Saint Stage. Hindi nabigla si Nathan dahil doon. Nagulat siya dahil sa mukha ni Alvin. Ito ay dahil sinuri niya ang mukha ni Alvin gamit ang kanyang divine consciousness kanina, ngunit wala siyang nakitang bakas ng disguise. Gayunpaman, nang makita niyang nagbago ang anyo ni Alvin at naging isang binata na may makikislap na kilay at matingkad na mga mata sa ilang sandali, muli siyang natigilan. Ito. Hindi pa niya nakita o narinig ang gayong kamangha-manghang diskarte sa pagbabalat kayo. Nang walang anumang tulong sa labas, pinilit niyang magbago ang mga kalamnan ng mukha sa kanyang mukha gamit ang sarili niyang lakas. Agad na nagningning ang mga mata ni Nathan na tila may naalala lang siya. Tito Han. Ngumiti si Alvin at binati si Nathan. Hanga pa rin siya kay Nathan. At least, responsable siyang tao at responsableng ama. Hindi siya pumayag sa proposal ng Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion kahit na pinipilit ng Rising Sky Mansion ang Greenwave Han Mansion. Siya ay isang mabuting ama, at isang taong karapat-dapat sa kanyang paggalang. Kasunod nito, nagsimulang makipag-chat si Nathan kay Alvin. Nagsimula si Nathan sa pagkukwento tungkol sa pagiging pilyo ni Nympha noong bata pa siya. Mas pilyo pa siya kaysa noong nakilala niya si Alvin. Siya ay gumawa ng maraming mga kalokohan at nagdulot ng maraming problema. Pare, paano mo masasabi iyan? Narinig ko mula kay Lolo na medyo maliit ka rin noong bata ka pa, depensa ni Nympha. Okay. Titigil na ako. Umiling si Nathan at lumingon kay Alvin habang sinasabi niya, dahil kaibigan ka ni Nympha, at pumayag kang tawagin akong Uncle Han, hayaan mo akong tawagin ka bilang Little Tian kung ayaw mo. Ngumiti si Alvin at tumango. Natural, wala siyang pakialam. Little Tian, sinabi sa akin ni Nympha ang tungkol sa insidente sa distrito ng Southern Ridge Yuan Mansion. Napatay mo ba talaga si Donald, ang pinakamalakas na tao sa Heaven Ranking sa Southern Ridge Yuan Mansion? At saka, pinatay mo siya pagkatapos niyang makapasok sa Saint Stage. Curious na tanong ni Nathan habang nakatingin kay Alvin. Hindi niya binanggit ang Devil Seal tablet dahil ito ay isang sensitibong bagay. Natatakot siyang baka mag-overthink si Alvin sa mga bagay-bagay. Tinanong niya ang pinaka-nag-aalab sa isip niya, bukod sa Devil Seal tablet. Bilang isang powerhouse ng Saint Stage, alam niya kung ano ang ibig sabihin ng pagpasok sa Saint Stage. Ito ay hindi lamang isang quantitative improvement, ngunit ito ay isang qualitative transformation din. Ang isang powerhouse ng Saint Stage, kahit na ito ay isang taong katatapos lang, nagtataglay ng lakas na hindi maihahambing ng Saint Rudiment Stage Martial at Dao Cultivators. Ang pinakamalakas na tao sa Heaven Ranking sa Greenwave Han Mansion ay hindi mas mababa kay Donald. Siya ay malawak na kinilala bilang ang pinakamalakas na tao sa ibaba ng stage ng Saint sa Greenwave Han Mansion.
Gayunpaman, madali pa rin siyang matatalo kung ang kanyang kalaban na dati niyang natalo ay biglang makalusot sa Saint Stage. Iyon ang pagkakaiba sa pagitan ng isang non-Saint Stage at Saint Stage powerhouse. Ang stage ng Santo ay ibang mundo. Dahil dito, nag-alinlangan pa rin siya na pinatay ni Alvin si Donald na nakalusot sa Saint Stage dahil ang kanyang cultivation base ay nasa Saint Rudiment Stage lamang. Ito ay masyadong mapangahas. Swerte lang ako. Hindi nagulat si Alvin sa pagkamausisan ni Nathan, at ngumiti siya bilang tugon sa kanyang tanong. Bilang mansion master ng Greenwave Han Mansion, si Nathan ay hindi mapaniniwalaan. Masasabi niya sa body language ni Alvin na hindi siya nagsisinungaling. Dahil dito, lalo siyang nakaramdam ng paghanga. Bagamat hindi ko alam kung paano mo ito ginawa, nagawa mo pa rin itong gawin. Natatakot ako na walang sino mang tao sa ibaba ng stage ng Saint sa buong Dao Marshall Saintland ang makakapantay mo. Bulalas ni Nathan. Sa ibaba ng stage ng Santo. Naantig si Alvin, ngunit hindi siya naapektuhan. Isang buwan na ang nakalipas, maaaring matuwa siya sa pagtanggap ng gayong papuri mula kay Nathan. Gayunpaman, siya ay medyo walang malasakit ngayon. Ito ay dahil ang mga nasa ibaba ng Saint Stage ay wala na sa kanyang liga. Brother Alvin, sinabi ko kay tatay tungkol sa Devil Seal tablet na nasa iyo. Wala kang sinisisi, di ba? Sa sandaling ito, nagpadala si Nympha ng voice transmission kay Alvin. Nakaramdam siya ng pagkabalisa. Ayos lang. Nakangiting nagpadala si Alvin ng voice transmission. Dahil alam ng iyong ama ang tungkol sa aking tunay na pagkatao, hindi siya magtatagal upang matuklasan na ang Devil Seal tablet ay nasa akin kahit na hindi mo sabihin sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Nympha nang marinig niya ang kanyang mga salita. Girl, excuse yourself for a moment. Gusto kong makausap si Little Alvin saglit. Biglang tumingin si Nathan kay Nympha at hiniling na umalis siya. Ama. Hindi mapigilan ni Nympha na sumimangot nang marinig niya ito. Akala niya ay susuwayin ng kanyang ama ang kanyang pangako at aatakihin si Brother Alvin upang angkinan ang Devil Seal tablet. Huwag kang mag-alala. Bilang ama ni Nympha, si Nathan, natural, alam ang iniisip ng kanyang anak. Umiling siya para ipahiwatig na wala siyang planong agawin ang Devil Seal tablet mula kay Alvin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.